25 taon na ang nakalipas, nang walang anumang babala, hindi mabilang na dambuhalang nilalang ang lumitaw sa buong mundo, nag-iiwan ng kapahamakan sa bawat hakbang nila. Ang mga halimaw na ito na may di maisip na laki, mga dragon, ay lumitaw ng walang paliwanag at naglaho rin ng kasing misteryoso. Hindi nagtagal pagkatapos noon, mga bata ang nagsimulang ipanganak sa buong sangkatauhan at taglay ang kapangyarihan ng mismong mga dragon na iyon sa kanilang kalooban. 3 taon na ang nakalipas, ibang mga halimaw naman ang nagsimulang lumitaw. Ang mga nagtataglay ng kapangyarihan ng mga dragon ay tinawag na type dragon, o DIT na lang. Si Yuyu, ang aming bida, ay nakatayo sa dalampasigan, nakatingin sa isang dalagang may puting buhok na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita niya ang isang lalaki sa isla, agad niyang inakala na si Yuyu ay isang manghihimasok. Walang pag-aatubili, binunot niya ang kanyang sandata upang umatake, ngunit dahil sa kanyang kawalan ng karanasan ay siya pa ang napatalsik paatras. Nang makita ang dalagang nakahandusay at walang malay, wala nang nagawa si Yuyu kundi ibigay ang kanyang sariling damit upang isuot nito. Nang magkamalay siya, ipinaliwanag ni Yuyu na dinala rin siya rito ng labag sa kanyang kagustuhan at hindi siya manghihimasok. Dinala siya sa loob ng isang sasakyang hugis utong. Matapos ang maikli at nagmamadaling pagpapakilala, sinabi ni Yuyu sa kanya na magbihis upang makapagpatuloy sila. Nang kumalma na ang mga bagay, ipinagpakilala ng babaeng may blonde na buhok ang sarili niya bilang si Iris Freya. Habang maingay ang dalawa, isa pang babae ang lumitaw. Lumabas na siya ang nakababatang kapatid ni Yuyu, at ito ang kanilang muling pagkikita pagkatapos ng 3 taon ng pagkakahiwalay. Bumalik ang tatlo sa akademya, kung saan inabutan siya ng kanyang kapatid na si Mitsuki ng uniforme at sinabi sa kanila na sumunod sa kanya. Lumabas na si Yuyu ang kauna-unahang lalaking estudyante sa kasaysayan ng Midgar Academy mula nang ito ay itatag, binibining Shinomiya Haruka. Ang guro ng klase ng Brunhilde at isang koronel na namamahala sa klase ay nagkusa upang makipagkita kay Yuyu at tanungin siya sa mga pangunahing kaalaman. Sa pamamagitan ng kanyang mga sagot, nalaman namin na ang Midgar ay orihinal na umiral bilang isang pasilidad na pinaglalagakan para sa mga batang mga batang uri dragon na pinamahalaan ng Nifl. Gayunpaman, nang tanggapin na ng lipunan ang mga pinutol ng pasilidad ang ugnayan nito sa Nifl at naging isang akademya sa ilalim ng awtoridad ng isang sugar. Ang misyon ng akademya ay upang pakanabangan ang kapangyarihan ng mga para sa pambansang interes sa pamamagitan ng paghuhubog ng dark matter upang maging mahalagang yaman, pati na rin ang paggamit nito upang labanan ang mga halimaw na dragon. Bukod doon, ipinaliwanag pa ni Haruka ang tungkulin ng Midgar bukod pa sa pagtuturo sa mga pagkatapos ng pulong, nilaibat ni Yuyu ang paaralan kasama si Mitsuki. Akala niya, ipinadala lang siya rito para sa isang gawaing proteksyon, hindi inaasahang aktwal na magpapatala bilang estudyante. Dinala ng kanyang kapatid na nagsisilbing pangulo ng konseho ng mag-aaral si Yuyu sa isang pangkalahatang pagpupulong ng paaralan upang ipakilala siya, at upang paalalahanan din ang lahat na tratuhin ang isa't isa ng walang diskriminasyon at mamuhay ng magkakasuwato. Naitalaga si Yuyu sa parehong klase ni Mitsuki, na nangangahulugan na sasailalim siya sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Laban sa mga dragon. Sa parehong klase naroon ang babaeng may puting buhok na nakilala niya pagdating sa paaralan. Mukhang magiging maayos ang pagpapakilala, ngunit sa sandaling itinalaga siya sa klase, diretsahang tinutulan ng isang babaeng nagngangalang Lisa ang pag-aaral ng isang lalaki sa paaralan, at ipinahiwatig pa na humingi siya ng pabor sa kapatid niya para makapasok. Malinaw na sinabi ni Mitsuki na hindi niya desisyon nito. Pinaalalahanan din sila ni Guro Haruka na si Yuyu ay isang didin. Gayunpaman, iginiit ni Lisa na ipakita ni Yuyu ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat. Walang pagpipilian, inaktibo ni Yuyu ang kanyang kakayahan. Ang dark matter ay isang sustansyang may kakayahang magbago sa iba't ibang bagay at penomena, isang makapangyarihang materyal, at ginamit niya ito upang lumikha ng baril. Nagkomento ang isang kamag-aral na walang saysay lang ang kakayahang gumamit ng dark matter para lang gumawa ng isang bagay na walang silbi tulad ng baril. Pinaalalahanan din siya ni Haruka na dito, nakikipaglaban sila sa mga dragon, hindi sa mga tao. Inilista ni Lisa ang mga uri ng dragon na kinakalaban nila sa lahat ng oras, at ang susunod nilang kakaharapin ay ang Zich Basilisk, isang nilalang na may sobrang tigas na balat, ibig sabihin. Lubhang walang silbi ang baril laban dito. Taos pusong inamin ni Yuyu ang kanyang pagkakamali.
Agad itong sinamantala ni Lisa upang tuksuhin ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito pinansin ni Mitsuki. Sa suporta rin ni Iris, kahit na naging dahilan nito upang tawaging manyok si Yuyu, hindi bababa ay hindi na mariing kinontra ang kanyang presensya sa klase, lumipat ang buong klase sa silid-aralan ng pagsasanay sa labanan. Tinanong ni Yuyu si Iris kung bakit pinatayo ng pasilidad ang isang silid-aralan sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ni Iris na ito ay upang maiwasan ang mga pagsabog ng materyales dahil ang kanilang mga kapangyarihan ay maaaring makamamatay. Sa ordinaryong tao, matapos magkwentuhan sandali, dumating si Mitsuki upang ipaalala sa kanila na nagsimula na ang pagsasanay. Dahil unang araw ni Yuyu, manunood lang siya mula sa gilid. Tumayo siya sa observation room kasama si Binibining Haruka. Una si Lisa, na gumamit ng dark matter para lumipad. Pagkatapos, binago ni Mitsuki ang materya para maging diamante upang harangan at pigilan ang dragon. Pagkatapos ay lumikha si Lisa ng isang mahabang sibat. Nagpaliwanag si Binibining Haruka na kung masyadong biglaan ang pagbabago ng dark matter, bababa ang kalidad nito at tataas ang panganib ng paglikha ng hindi sinasadyang materyal, tulad ng ginawa ni Yuyu. Ginawa noong umagang yon, ginawang baril ang dark matter. Karaniwan, mahigpit na ipinagbabawal yon. Kahit na bumuo si Lisa ng isang sibat, 99% nito ay hindi pa rin ganap na nabubuo. Sa silid ng pagsasanay, ginamit ni Lisa ang kanyang kapangyarihan upang madaling pinatalsik palayo ang halimaw na basilisk. Nagmasid si Binibini Haruka at ipinaliwanag ang lahat kay Yuyu habang nanunood sila. Una ay isang babae na nagngangalang Feral Crest, na gumamit ng dark matter upang bumuo ng isang libro, pagkatapos ay bumigkas ng isang orasayon upang lumikha ng isang bala ng hangin upang sirain ang halimaw. Hindi inisip ng mga estudyante ang totoong bala sa proseso ng transmutation. Ang inisip nila ay mahika. Ang sumunod na babae, si Ren, ay lumikha ng martilyo, pagkatapos ay nagpakawala ng hampas ng hangin upang isalin ang kanyang mahika at patayin ang halimaw. Nang turn na ng kapatid ni Yuyu, bumuo siya ng pana at binaril ng diretso ang halimaw. Sa silid ng estratehiya, ipinaliwanag ni Haruka na ang dahilan ng sabay-sabay na paglitaw ng mga dragon sa maraming rehiyon ay dahil hinahanap nila ang compatible D kung makatagpo ang isang D ng kanilang katugmang dragon, sila ay magbabago upang maging katulad na halimaw. Kasunod ng pagtuklas na ito, kinailangan ng Midgar Academy na baguhin ng husto ang misyon nito, na nagbabago ang lugar bilang isang kuta upang protektahan ng D at mapalayo ang mga dragon. Sa silid ensayo, sinimulan ni Iris ang kanyang sariling sesyon, ipinatawag ang kanyang pamilyar na tungkod ngunit nabigo na makatama ng atake. Gaano man karaming beses niyang sinubukan, hindi pa rin siya nagtagumpay. Nang gumabi, naglakad si Yuyu kasama si Iris pauwi mula sa paaralan. Hindi siya nagbigay ng walang kabuluhang pampasigla, sa halip ay pinaalalahanan lang siya na magpatuloy sa pagsasanay at hanapin ang kanyang tagumpay. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na 1 taon pa lang si Iris dito. Noong nakaraang taon, habang nasa isang biyahe sa bangka kasama ang kanyang pamilya, isang dragon na nagngangalang Leviathan ang sumalakay. At pinatay ang lahat. Si Iris ang tanging nakaligtas at doon niya natuklasan ang kanyang mga kakayahan. Nagsumikap siyang mabuhay hindi para makapaghiganti laban sa halimaw na yon, kundi para lang manatiling buhay. Nag-usap ang dalawa hanggang gumabi bago tuluyang ipinaliwanag ni Yuyu kung bakit siya mabait kay Iris. Ito ay dahil labis siyang ipinaalala kay Mitsuki kung paano ito dati. Sa mismong sandaling yun, isang anunsyo ang umalingaw mula sa mga speaker tungkol sa paglitaw ng isang dragon na Class C, at sa gitna ng kanilang gulat, ang marka ng D sa katawan ni Iris ay nagsimulang kumikinang ng kahina-hinalang puti. Liwanag. Ang puting dragon na si Leviathan ay unti-unting lumalapit sa isla ng Midgar Academy at inaasahang makakarating doon sa loob ng humigit kumulang 42 oras. Sa control room, labis na nag-aalala si Haruka at ang mga estudyante tungkol sa sitwasyon. Katatapos lang bumalik ni Yuyu sa kanyang dormitoryo nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaking may puting buhok, si Major Loki, ang dati niyang nakatataas, isang taong malinaw na kinasusuklaman ni Yuyu. Diretso sa punto si Loki, inutusan si Yuyu na palihim na alisin ang lahat ng D na nagbago ang kulay ng marka. Kung tutuusin, siya ang pinakamalakas na Fafnir sa Nifl. Nagalit si Yuyu at mariing tumanggi sa utos. Sumagot si Loki na sumang-ayon man siya o hindi,
Isasagawa pa rin ang ibang hakbang, pagkatapos ay agad na binaba ang telepono. Sa labas ng akademya, hinarap ni Mitsuki ang buong paaralan tungkol sa Leviathan, hinihimok ang sinumang estudyanteng nakaramdam na nagbabago ang kanilang marka na iulat ito kaagad para sa kanilang sariling kaligtasan at kaligtasan ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Naalala noon ni Yuyu na bago sila maghiwalay, ang marka ni Iris ay nagliliwanag din. Pumunta siya sa silid-aralan upang tanungin ang ibang estudyante tungkol sa kanya. Ngunit nalaman niyang walang nakakita sa kanya simula pa umaga, kaya umalis siya upang hanapin siya. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, sa wakas natagpuan ni Yuyu si Iris na nakatayo ng mapanganib sa gilid ng bubungan. Tunay nga, ang kanyang marka ay naisaaktibo na at palakas ng palakas bawat sandali. Nagmakaawa si Yuyu kay Iris na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos, pananggakwan siya na ang lahat sa akademya ay lalaban ng sama-sama at walang sinuman ang magpapabaya sa kanya. Si Iris ay napaiyak, ang pinakakinatatakutan niya ay na maging halimaw siya at masasaktan ng lahat sa paligid niya. Nais niyang wakasan ang kanyang buhay bago pa man mangyari yun, ngunit wala siyang lakas ng loob na tumalon. Dahan-daang lumapit si Yuyu kay Iris at idineklara na kung mangyari man talaga yon, siya mismo ang wakasan ang kanyang buhay mismo na magpapanatili sa lahat na ligtas, ngunit una, kailangan niyang mabuhay. Nang marinig ito, medyo gaman ang loob ni Iris at pumayag siyang bumalik sa paaralan upang iulat ang kanyang kondisyon. Sa loob ng akademya, patuloy na naglalabas ng mga alerto, na tumataas mula Class C hanggang Class A Seisilake ang halimaw sa loob ng 30 oras. Ipinagbigay alam ni Mitsuki kay Yuyu ang sitwasyon ni Iris. Dinala siya para sa medikal na pagsusuri at pisikal na eksaminasyon, at nakipagtulungan ng buo. Dahil walang karanasan si Yuyu sa labanan, hindi siya pinayagang sumali sa interception squad. Hiniling lang niya kay Mitsuki na ipagkatiwala sa kanya ang tungkuling protektahan si Iris mula sa mga banta maliban sa Dragon. Nakatagpo ang dalawa ng mas ligtas na lugar, at pagkatapos ay isinalaysay ni Yuyu sa kanyang kapatid ang lahat, mula sa pangako niyang patayin si Iris bago pa ito magbagong anyo, hanggang sa sinabi ni Loki sa kanya. Ikinatatakot niya na baka kumilos si Nifl ng palihim at ilagay sa panganib sina Iris at ang buong akademya. Mariing tinutulan ni Mitsuki ang panata ni Yuyu na patayin si Iris kung mangyari ang pinakamasama. Sumang-ayon siyang hayaan itong protektahan si Iris, ngunit siya ang magbibigay ng pamatay na dagok kung kinakailangan, dahil ang kanyang mga kamay ay nabahiran na ng dugo. Lubos na ikinagulat ni Yuyu ang pagbubunyag na ito. Sa puntong ito, isang araw na lang ang nalalabi bago dumating ang halimaw. Upang makabili ng oras at masiguro ang kaligtasan ng operasyong ito, kusang nakipag-ugnayan si Yuyu kay Loki at tinanggap ang misyong ibinigay sa kanya, sa kondisyong hindi makikialam si Nifl sa mangyayari. Tinanggap niya ang mga kondisyon ng walang pag-aalinlangan, at agad na ibinaba ang telepono. Sa labas ng silid kung saan pinapanatiling ligtas si Iris, nagbabantay si Lisa, na halatang nag-aalala. Nang makita niyang papalapit si Yuyu, ipinakita niya ang kanyang karaniwang pagkayamot, na nagsasaad na siya ay mayroon. Laging itinuturing na pamilya ang kanyang mga kaklase, ngunit hindi pa niya tinatanggap si Yuyu sa pamilyang yon. Tungkol sa nalalapit na laban, binanggit ni Lisa na ito ang kanilang unang totoong laban sa loob ng 2 taon. Nang marinig ito, naging interesado si Yuyu sa laban 2 taon na ang nakakaraan laban sa Dragon Kraken. Si Lisa ay nasa hanay ng harapan, at ibinunyag niya na ang pumatay sa 2 halimaw na Kraken noon ay walang iba kundi si Mitsuki. Ito ang mismong dahilan kung bakit hindi kailanman mapapatawad ni Lisa si Mitsuki, ang pumatay sa isang miyembro ng kanilang pamilya. Narinig ito ni Yuyu at wala siyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa silid upang gugulin ang natitirang oras kasama si Iris. Matapos ang isang mahirap na katahimikan, dahan-daang lumapit si Iris at kumapit sa braso ni Yuyu, humihingi ng kaunting tapang, dahil may isa pa siyang pagsusulit na paparating. Sumang-ayon si Yuyu at hinayaan siyang kumapit sa kanya. Ang silid ay may mga kamera na nagbibigay ng tanawin sa labas, at nakita ni Yuyu ang kanyang kapatid na nasa labas sa harapan. Aksidenteng napunta ang screen sa palda ng isang kaklase, na naging dahilan upang mamula si Yuyu. Nang makita ito, nag-alok si Iris na ipakita ang kanya, na sinabing ito ang kanyang paraan ng pagpapasalamat para sa lahat ng kanyang ginawa. Matapos mamula saglit,
Agad siyang pinigilan ni Yuyu, pinapaalalahanan siyang pangalagaan ang kanyang dangal. Hindi ito isang bagay na ipapakita ng ganoon kalaya. Nang maligo si Iris, gusto niyang pumasok ito upang protektahan siya. Ngunit dahil sa paggalang, tumanggi si Yuyu. Sa paanuman, nagkasama pa rin silang naligo. Matapos hamupa ang kaguluhan, nang dumating ang gabi, aalis na sana si Yuyu upang matulog sa kabilang silid nang maging malungkot si Iris. Gusto niyang manatili ito ng gabing iyon dahil takot siyang mapag-isa at takot siyang baka ito na ang huling gabi niya. Seryosong tinanong ni Yuyu sa kanya kung bakit siya nagpumilit na sa kanya partikular, samantalang pwede naman siyang manatili kina Lisa o Mitsuki. Simpleng sinabi ni Iris na dahil daw si Yuyu ang pinakamabuting nakitungo sa kanya kaysa sa sinuman. Walang maisip na iba, umupo si Yuyu sa paanan ng kama at sinabihan siyang huwag mag-isip ng negatibo. Makalipas ang ilang sandali, habang pinagmamasdan si Iris na payapang natutulog, napadpad ang isip ni Yuyu sa mga alaala ng kabataan nila ni Mitsuki. Dati ay umaakyat sila sa tuktok ng burol ng magkasama upang tanawin ang buong lungsod, at noon, nangako silang magpakasal kapag malaki na sila upang magkasama sila. Magpakailanman, mukhang hindi pala sila magkadugo. Pagkagising niya muli, marami ng oras ang lumipas. 9 na oras na lang ang natitira bago dumating ang Leviathan. Nakaupo na si Iris sa harap ng screen, minomonitor ang sitwasyon. Sa labas ng isla, madaling winasak ng Leviathan ang unang linya ng depensa at patuloy na umabante. Ang mga estudyanteng nakaposisyon sa harapang linya ay inihanda na ang kanilang mga sandata at bumuo na ng kanilang mga hanay. Sa ibabaw nilang lahat nakatayo si Mitsuki. Ang tingin niya ay nakatutok ng may determinasyon sa sumusugod na halimaw. Patungo sa kanila, sa ligtas na silid, kapwa sina Yuyu at Iris ay nanood sa screen ng pigil hininga. Sa dagat, sa sandaling pumasok ang Leviathan sa sakop ng pag-atake, agad inutusan ni Ms. Haruka ang mga estudyante na humanda sa pagpuntirya. Sa isang iglap, isang sunod-sunod na pagbuhos ng mga bomba ang pinakawalan, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakatago sa depensa ng nilalang. Si Yuyu ay tensyonadong nanood mula sa silid ng pagmamasid sa pamamagitan ng mga kamera. Ang halimaw na ito ay nagtataglay din ng isang anti-gravity barrier, lumilikha ng isang puwersang patlang na kayang sumangga sa mga atake o bumaluktot sa mismong espasyo. Kinilala rin ito ni Ms. Haruka. Dahil sa sitwasyon, ang buong akademya ay tanging makakaasa na lamang sa mga di-estudyante sa harapan. Ang mga estudyante ay lamagay sa kanilang mga posisyon ng labanan at mabilis na lumipad isa-isa. Habang ang Leviathan ay lumalangoy pa sa karagatan, ang mga estudyante, simula kay Lisa, ay agad na naglunsad ng mga paunang atake gamit ang kanilang pinakamalalakas na atake, umaasang tatagusan ang harang at mabilis itong wasakin. Dahil sa usok at alimuom mula sa pag-atake, naging imposibleng makita ang kondisyon ng halimaw, ngunit sa loob ng ligtas na silid, naramdaman ni Iris sa pamamagitan ng kanyang marka na ito ay isang nilalang na lubhang nagngingit-ngit, at sisilaki ito anumang sandali. Sa katunayan, malayo pa sa patay ang Leviathan. Sinamantala nito ang pagkakataong tila nagpabeya ang lahat at sumugod pabalik para gumanti. Sa kabutihang palad, agad nagpakalat ng pananggalang ang estudyanteng dalubhasa sa mga harang para protektahan ang lahat. Ngunit napakalakas ng tama kaya hindi nakakapit ng matagal ang mga estudyante at natilapon sila. Napakamatindi ng impact kaya pinahinto nito ang mga kamera, na nag-iwan sa mga tao sa control room sa mas matinding kawalan ng kaalaman. Sa mismong sandaling yon, biglang tinawagan ni Loki si Binibining Haruka. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sa ligtas na silid, nakatanggap si Yuyu ng tawag mula kay Haruka at dali-dali itong pumunta para makipagkita. Isinama si Iris para sa kaligtasan. Pagkatapos masiguro na hindi maririnig ni Iris ang kanilang pag-uusap, tinanong ni Yuyu si Haruka kung nakapasok na ba si Nifel sa akademya. Hindi ito itinanggi ni Haruka. Panahon na lang ang magsasabi. Ayaw niyang maulit ang nangyari 2 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ito, naintindihan ni Yuyu. Pumayag ang guro na makialam si Nifel at neutralisahin ang mga di na may magkatugmang marka. Hindi siya tumutol o sinisi si Miss Haruka. Tinanong lang niya ang ruta ng pagpasok ni Nifel. Siya na ang bahala sa iba pa. Sa huli, mahirap ang mga halimaw. Ngunit kung ang mga kalaban ay tao, mas simple ang mga bagay para sa isang assassin. Matapos ang kanilang usapan, inihatid ni Yuyu si Iris pabalik sa silid.
Sa daan, binabagabag pa rin siya ng mga alaala ng araw na yon, mga alaala na nais niyang kalimutan. Nagtanong si Iris tungkol sa usapan, at prank ang inamin ni Yuyu na minsan siyang naging bahagi ng isang unit ng militar sa ilalim ng direktang utos ng isang ministro. At posibleng papunta rito ang unit na yon. Paalisin niya sila. Agad na gustong sumama ni Iris sa kanya, at pumayag si Yuyu, dahil yon ang pinakamahusay na paraan upang panatilihin siyang ligtas. Sa labas na bahagi ng isla sa gitna ng matinding bagyo, nakaposisyon na ang isang 4 na miyembrong Niffle Squad para sa isang sorpresang pag-atake, naghahanda upang makapasok. Pinagmasdan sila ni Yuyu saglit, pagkatapos ay bumuo ng baril at naghandang lumaban. Sa sandaling sumugod siya palabas, nagmula ang putok ng baril mula sa magkabilang panig. Tinampalan ni Iris ang kanyang mga tainga sa takot. Matapos ang matinding labanan, nagawa ni Yuyu na mapahinto silang lahat. Ngunit sa paglabas ni Iris, mabilis na humugat ng sandata ang isa sa kanila, na hindi pa lubos na natigil, upang gumamit ng sandata laban sa kanilang dalawa. Sa kritikal na sandaling yon, hindi nag-atubiling gamitin ni Iris ang kanyang tungkod at matagumpay na itinama ang kanyang pinakaunang atake. Pagkatapos tuluyang mapawalang bisa ang pangkat ng Niffle, nais ni Iris na bumalik sa ligtas na silid, ngunit hindi sumang-ayon si Yuyu. Naniniwala siyang ang pagtatago ay magbibigay lang sa kanila ng oras, at mayroon siyang mas magandang plano. Kaya, nagtungo ang dalawa sa isang mabatong bangin. Nais ni Yuyu na akitin ng Leviathan sa lokasyong ito para direkta nila itong ma-atake, dahil batay sa kanyang napagmasdan, may isang pinakamabisang paraan para sirain ito. Sa sandaling yon, lumitaw si Mitsuki, balot sa mga sugat. Nalusutan na ng kalaban ang huling depensibong perimetro, at hindi nila ito matalo. Dumating siya rito upang gampanan ang gawain kapalit ng kanyang kapatid, para harapin si Iris. Kalmadong idineklara ni Yuyu na hindi niya hahayaang may mamatay ngayong araw. Nagtalo ng matindi ang dalawa, pagkatapos ay naghanda silang lutasin ito gamit ang kanilang dark matter. Ngunit sa huli, hindi sumalakay si Yuyu. Sa halip, ginamit niya ang kanilang lumang kilos noong bata pa sila. Hinawakan muna si Mitsuki sa ulo upang angkinin ang tagumpay. Nanalo siya hindi para angkinin ang karapatang wakasan ang tunggalian kay Iris, kundi upang pareho silang makalaban ang halimaw ng magkasama hanggang sa huli. Matapos ang isang sandali, nagtipon ang grupo sa bubong ng isang gusali. Inilahad ni Yuyu ang kanyang teorya. Ang pinaka-epektibong paraan para salakayin ang Leviathan ay ang atake ni Iris. Sa totoo lang, ang mga kabiguan ni Iris habang nagsasanay ay hindi lubos dahil sa kanyang mahinang spatial awareness. May kakayahan si Iris na magdulot ng pinsala sa malapitan, pinasabog ang kanyang atake mismo sa tabi ng katawan ng kalaban. Habang nag-uusap pa sila, naabot na ng dragon na Leviathan ang ikatlong linya ng depensa, ibig sabihin, mapanganib na itong malapit sa baybayin. Ang marka sa katawan ni Iris ay naglalabas din ng senyal na lalong nagiging malinaw. Iginiit pa rin ni Lisa ang mas ligtas na opsyon na ipadala si Iris sa silungan sa ilalim ng lupa. Mahinahong tinanong ni Yuyu ang sariling opinyon ni Iris. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, pinairal ni Iris ang kanyang mga gawa kaysa sa mga salita. Iginuhit niya ang kanyang tungkod, handang lumaban. Habang papalapit ang halimaw, itinutok ni Iris ang kanyang atake ng direkta sa Leviathan, at totoo nga, tanging ang kanyang atake lamang ang nakapagbibigay ng malaking epekto dito. Hinimok ni Yuyu si Mitsuki at ang iba pa na pamwesto at suportahan si Iris, at kaya naman, habang patuloy na umaatake si Iris upang sirain ang harang ng Leviathan, sinamantala ng iba ang bawat pagkakataon para umatake dito. Gayunpaman, sa mismong sandaling yon, biglang namula ang mga mata ng Leviathan. Muli itong sumalakay, na nagpatalsik sa lahat at tuluyang sinira ang ikatlong linya ng depensa. Nang makita ang dragon na napakalapit sa dalampasigan, ipinagpatuloy ni Iris ang kanyang pag-atake. Bagaman ito ay nakapapagod at walang pag-asa, tumanggi siyang sumuko. Ang tanawin ay nagpaalala kay Yuyu kay Batang Mitsuki, na lumaban sa mga halimaw taglay ang gayunding walang humpay na determinasyon. Nang mismong araw na yon, may isang misteryosong nilalang ang lumitaw, ipinapakilala ang sarili bilang si Yggdrasil, ang pinakasinaunang banal na dragon ng Gaia, isang uri ng primordial na dragon. Nag-alok ito kay Yuyu ng kapangyarihan kapalit ng paglipol sa mga dragon,
ngunit hiniling ang kanyang mga alaala. Bilang kapalit, sa kasalukuyan, labis ang pagod ni Iris at hindi na niya kayang magpatuloy. Nakahanda na si Mitsuki para sa pinakamasamang sitwasyon, handa nang asikasuhin si Iris, ngunit pagkatapos ay humakbang si Yuyu, at ipinahayag na nais niyang hiramin ang kapangyarihan ni Iris. Tinawag niya si Yggdrasil, muling ipinapanawagan ang kanilang kasunduan. At sa sumunod na sandali, isang malaking bugso ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Tinanggap ni Yuyu ang pagkawala ng sarili niyang kapangyarihan at ipinatawag ang Marduk Cannon, si Babel. Ang dambuhalang sandata ay direktang pinaputukan ang Leviathan, kasama ng sabay-sabay na pag-atake. Sa huli, sa pagkamangha ng lahat, nawasak ang dragon na si Leviathan, at naglaho ang marka sa katawan ni Iris. Nawala ng malay si Yuyu pagkatapos ng labanan. Kinabukasan pa ng hapon nang makipag-ugnayan si Yuyu kay Loki at natanggap ang pasasalamat niya. Pagkatapos ng tawag na iyon, nakipag-ugnayan si Iris sa kanya. Sa kabila ng pag-aalala ni Mitsuki, sinabi lang ni Yuyu na maayos siya at mabilis na umalis. Nang gabing yun sa dalampasigan, tinanong ni Iris kung maaari siyang maging kaibigan ni Yuyu, at binigyan niya ito ng halik bilang tanda ng pasasalamat sa lahat ng nangyari. Sa hating gabi, sa loob ng isang silid, isang batang babae ang gumagamit ng kanyang dark matter upang gumawa ng magagandang hiyas, napapalibutan ng mga tanod. Sa sandaling yun, biglang bumukas ang pinto, ang mga tanod ay napahinto. Isang misteryosong figure ang pumasok. Si Yuyu yun. Ngunit bago pa man makapagpahinga ang babae, naglaho si Yuyu, at sa kanyang pwesto ay tumayo ang isang hindi kilalang babae na nagsabi sa batang babae na siya ay isang dragon. Sa isla ng Midgar, nagsimula ang isang bagong araw sa isang sigaw mula sa itaas. Nagmamadaling pumasok si Yuyu sa silid ni Mitsuki, nag-aalala, para madatnan siyang walang saplot sa katawan sa gitna ng tumpok ng nakakalat na damit. Isang tabi yun, habang papunta sa eskwela, nagreklamo si Mitsuki tungkol sa kawalan ng tact ni Yuyu bago siya padabog na lumayo. Sinabi ni Yuyu na dahil magkapatid sila, wala siyang dapat ikahiya. Nang marinig yun, wala nang sinabi si Mitsuki at nagmadaling umalis. Sa silid-aralan, hindi na ganoon kamapanlaban si Lisa kay Yuyu. Ngayon, lumapit pa siya para batiin ito, idineklara niyang itinaas niya ang antas ng kanilang relasyon sa antas ng kanyang katabi sa upuan. Napansin naman ni Yuyu ang bakanteng upuan sa tabi niya. Nakita niya si Iris na umaakyat sa hagdan na namumula ang mukha. Paulit-ulit na tinatanong si Yuyu kung nakita niya. Wala pa, naguluhan lang si Yuyu. Napag-alaman na nakalimutan ni Iris isuot ang kanyang damit panloob. Sa labis na pagkabigla ni Yuyu, pabalik na sana siya sa dormitoryo para isuot ang mga ito, ngunit tumunog na ang kampana para sa klase. Lalo pang lumala ang sitwasyon, dahil kasama ngayong araw ang pisikal na pagsusuri bago ang mga sesyon ng pagsasanay. Sa kabutihang palad, inayos ni Haruka na hiwalay na magsagawa si Yuyu ng kanyang check-up. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yuyu sa opisina ng punong guro at nakilala ang isang babaeng nagngangalang Charlotte, ang may-ari ng Midgar Academy, kasama ang kanyang assistant na si Mike Stewart sa tabi niya. Sila mismo ang magsagawa ng pagsusuri kay Yuyu. Ipinaliwanag ni Charlotte na kumalat na ang mga bulong-bulong tungkol sa kanyang tagumpay sa laban kontra sa Leviathan, dahil ang paaralan ay pangunahing binubuo ng mga babaeng mandirigma at ang lahat ng estudyante ay nararapat na mapabilang sa harem ng prinsipal. Bukod pa rito, siya mismo ay walang interes sa mga lalaki. Siya mismo ang hahawak ng pagsusulit. Tiningnan ni Charlotte ang marka sa kamay ni Yuyu, pagkatapos ay bigla niya itong dinilaan ng pie cut. Ang health check-up ay isa palang pagsusuri ng mga marka ng estudyante. Isa sa mga dragon na kasalukuyang pinagsisikapan ng akademya na puksain ay ang dragon na Basilisk, na nagsimulang kumilos patungo sa Sahara Desert at mukhang papunta sa kanila sa paghahanap ng isang estudyante. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, lumapit si Charlotte at tinanong si Yuyu kung gusto niyang sumilip sa ibang mga estudyante, dahil naka-underwear lang sila sa sandaling yun. Nang makita ang principal na malapit nang mawala ng kontrol, mabilis na sumaklolo si Micah, kinarga si Charlotte at pinayagan si Yuyu na umalis. Sa panig ng paaralan, lumabas si Iris mula sa examination room na lubos na talunan, nilaktawan ang bahagi na naganap ang isa pang pagpupulong ng mga estudyante. Iniulat ni Mitsuki na maayos na naganap ang mga health check-up at binanggit na Nifl.
Habang iniimbestigahan ang mga lungsod sa tinatahak ng Basilisk, nakatuklas ng dalawang bagong ang isa ay isang mahiyain na batang babae na nagngangalang Hanoka, at ang isa pa ay isang batang babae na may rosas na buhok at sungay, na nagngangalang Tyr, na siya ring target ng Basilisk. Tila kinikilala ni Yuyu si Tyr at nakasalamuhan na niya ito dati. Habang nagsasalita si Mitsuki, patuloy na iginigiit ng maliit na babae na hindi siya tao kundi isang dragon. Sa isang bugso ng galit, ginamit niya ang kanyang dark matter laban kay Mitsuki at sa buong auditorium. Agad na nagmadali si Yuyu upang tingnan ang kanyang kapatid. Nang bumalik ang mga ilaw, nakita siya ni Tyr at sumigaw ng may kagalakan. Nakilala rin siya ni Yuyu. Masayang niyakap ni Tyr si Yuyu at idineklara na isinilang siya upang maging asawa ng dragon, at si Yuyu ang kanyang asawa, na lubos na ikinagulantang nito. Sa huli, pinaupo si Tyr sa isang sulok kasama ng ibang mga guro. Maikling ipinaliwanag ni Yuyu ang kanyang sitwasyon. Dinukot ng isang grupong mafia ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, at pinilit si Tyr na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga hiyas. Sa isang operasyon ng militar, nakita ni Yuyu si Tyr habang nakikipaglaban sa mga nagdukat, ngunit ang batang babae ay labis na takot at sabik na makita muli ang kanyang mga magulang kaya't gumawa si Yuyu. Isang padalos-dalos na desisyon. Nang marinig ito, nagpa siya si Miss Haruka na ilagay si Tyr sa parehong klase nila sa halip na sa elementary program, dahil tila ayaw ng bata sa iba at kay Yuyu lang nakakapit. Gusto sanang tumutol ni Mitsuki, ngunit pinaalalahanan sila ni Haruka na konektado si Tyr sa Basilisk, at kung hahayaan nilang manatili ang sitwasyon, aalisin siya ni Nifl. Matapos ang talakayan, pumunta sina Yuyu at Mitsuki upang sunduin ang munting bata. Nang malaman na kapatid ni Yuyu si Mitsuki, masayang inihayag ni Tyr na siya na ngayon ang hipag ni Mitsuki, na ikinawala ng imik ni na Yuyu at Mitsuki. Sa sandaling pumasok siya sa silid-aralan, si Tyr ay gumala-gala sa paligid ng silid at piniling umupo mismo sa kondonga ni Yuyu, anumang sabihin ng iba. Harap sa kanyang ugali, lahat ay nanood na lamang ng tahimik. Pagkatapos ng klase, hinawakan ni Tyr ang kamay ni Yuyu habang sabay silang umalis. Nagpunta ang dalawa sa dalampasigan, kung saan patuloy na iginigiit ni Tyr na siya ay isang babaeng dragon. Tinukoy ni Yuyu na ang kanyang mga magulang ay tao, ngunit tila walang alaala si Tyr tungkol doon at patuloy siyang kinaladkad. Sa malayo, malungkot na nanood si Iris, medyo nagseselos na si Tyr ang nagomonopolya kay Yua. Nang gabing yun, ginamit ni Iris ang dahilan na tutulungan si Mitsuki na turuan si Tyr upang makapasok sa nina Yuyu at Tyr. Silid. Nang makapasok siya, idineklara ni Tyr na ito ang kanilang silid mag-asawa at ngayong gabi ang kanilang gabi ng kasal. Kinailangan ang pamamagitan ni Mitsuki upang tuluyang mapayapa ang sitwasyon. Sa takdang aralin na ibinigay ni Mitsuki, natapos ito ni Tyr sa loob lamang ng ilang minuto, nakuha ang bawat tamang sagot. Agad niyang hiniling na gantimpalaan siya ni Yuyu sa pamamagitan ng sabay na paliligo. Nang makita ang batang babae na talagang ayaw umalis sa tabi ni Yuyu, nagpa siya si Mitsuki na pagsamahin silang lahat sa batya, at pagkatapos ay sabay-sabay silang natulog sa kanyang silid para sa gabi. Nang gabing yun, umupo ang dalawang magkapatid sa balkonahe at nag-usap. Si Tyr ay natagpuan sa loob ng isang sasakyang baluti na pag-aari ng kulto ng Diyos na dragon. Siya ay lubos na iginagalang doon, at palagi siyang tinatawag na dragon, na marahil ang dahilan kung bakit matindi ang paniniwala rito ni Tyr. Dumating ang isa pang bagong araw. Ngayon, dahan-daang hinikayat ni Yuyu si Tyr na makipagkaibigan ng higit pa sa kanilang tatlo. Nang ipahayag ng dalaga ang pag-aalala sa pagkikita ng masasamang tao, sinabi lang ni Yuyu sa kanya na magtiwala sa kanyang mga kaklase, dahil sila ay pamilya. Kaya naman, sa wakas ay pumasok si Tyr sa silid-aralan at kinakabahang bumati sa lahat. Masigla siyang sinalubong muli ni Lisa at ng iba pang mga estudyante, na lubos na nagpasaya kay Tyr. May isang estudyante pa nga na nagbigay kay Tyr ng libro para makatulong sa kanya na makisama. Mula noon, umupo si Tyr sa sarili niyang upuan at nagsimulang makipagkaibigan sa lahat ng nasa klase, hindi na eksklusibong nakakapit kay Yuyu. Naging labis pa nga ang pagkahilig ni Lisa kay Tyr kaya ayaw niyang si Yuyu lang ang sumasarili sa kanya. Sa silid ng pagsasanay, tinuruan ni Lisa si Tyr kung paano lumikha ng mga imahinasyong sandata habang nanonood si Yuyu mula sa malayo. Mabilis itong sinubukan ni Tyr, ngunit sa sandaling iyon,
mga tinig mula sa kanyang nakaraan ang patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagsasabing siya ay isang dragon. Ito ang nagdulot upang sumambulat ang kanyang kapangyarihan sa isang napakalaking bugso ng enerhiya na bamalat sa kanya ng lubusan. Ang susunod na episode ay nagbubukas sa isang eksena mula sa nakaraan. Si Tyr ay nabuhay sa isang ordinaryong pamilya kasama ang kanyang ama at ina. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang mundo sa paligid niya. Nawala ang kanyang mga magulang, at napaligiran siya ng naglalagablab na apoy. Isang babae ang lumitaw at sinabi sa maliit na batang babae na siya ay isang dragon. Balik sa kasalukuyan, dahil tunay na pinaniwalaan ni Tyr ang mga salitang sinabi ng misteryosong babae, ang imahinasyong sandata na kanyang nilikha ay nagkaroon ng anyo ng isang dambuhalang gintong dragon. Ang kapangyarihan ng dragon na ito ay napakalaki kaya't niyanig nito ang mga pader na pananggalang hanggang sa lumuwag ito sa kanilang pundasyon. Kaagad na nagmadali si Yuyu upang ipagsanggalang si Lisa, bagaman sa proseso ay hindi sinasadyang nahawakan niya. Mga bagay na marahil ay hindi niya dapat ginawa. Balik sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang imahinasyong sandata ni Tyr ay nag-anyo bilang isang dragon, o mas tumpak, buong paniniwala na ni Tyr ngayon na siya ay isang dragon. Ang ginintoang dragon ay walang taros na gumagala sa buong silid, na nagdudulot ng malaking panganib sa lahat. Sa panahong ito, mabilis na binunot ni Lisa ang sarili niyang imahinasyong sandata, layuning pigilan ang dragon upang ilayo si Tyr sa mapanganib na delusyon na ito at ibalik siya sa dati. Ang mga pagkilos ni Lisa ay sunod-sunod at mabilis na dumating, at pagkaraan ng maikling panahon, nagawa niyang makuha. Mapabagsak ang dragon, na nagbigay daan kay Tyr na makabalik sa kanyang normal na anyo. Mabilis siyang sinalo ni Yuyu nang siya'y bumagsak. Ang buong pangyayari ay nasaksihan ni Binibining Haruka at ng lahat ng iba pa mula sa control room. Dinala si Tyr sa silid gamutan. Bagaman maayos ang kanyang pisikal na kalagayan, kung magpapatuloy ito, maaari siyang mapatalsik sa akademya. Habang naghihintay na magising si Tyr, nagkataong nakilala ni Yuyu ang isa pang bagong estudyante na nagngangalang Hanoka, na nasa silid gamutan din. Hiniling niya kay Yuyu na tulungan siyang lagyan ng gamot ang kanyang likod dahil hindi niya ito maabot ng mag-isa. Bagaman medyo nahihiya, pumayag siyang tumulong. Habang nilalagyan ng gamot, casual na nagtanong si Yuyu tungkol sa pinagmulan ni Hanoka. Nalaman niya na nasa isang lungsod siya na nasa landas ng basilisk habang naglalakbay kasama ang kanyang ina. Dahil kinailangan nilang maghiwalay, hindi naman talaga sila ganoon kalapit sa isa't isa, kaya ang pamumuhay sa islang ito ay talagang kaaya-aya. Pagkatapos lagyan ng gamot, mabait na nakipagkaibigan si Yuyu kay Hanoka at pagkatapos ay mabilis na umalis. Sa kanyang pagbalik, nakatanggap si Yuyu ng isa pang tawag mula kay Loki. Ipinaalam ni Loki sa kanya na ang kulto ng Diyos ng Dragon ay nagpaplanong iligtas si Tyr Lightning. Gayunpaman, dahil mahigpit na selyado ang sistema ng depensa ng Midgar, nagpadala sila ng isang babae upang may segowa ang misyon. Ang babaeng yun ay isang di na kumalaban kay Nifl, na nagngangalang Kili Surtur Muspelheim, isang napakadelikado at walang awa na individual. Sa sandaling ibaba niya ang telepono, nagising si Tyr at nagmamadaling hinanap siya, lalo pang natakot nang makitang walang ibang tao sa paligid. Dahan-daang dinala ni Yuyu ang babae sa dalampasigan upang pag-usapan ang nangyari. Nang tanungin ni Yuyu kung paano ang kanyang pakikipagkaibigan sa akademya, masayang sinabi ni Tyr na sina Lisa at ang kanyang mga kaklase ay pawang mabubuting tao, at napakasaya niya rito. Pagkatapos ay ikinwento ni Yuyu sa kanya ang nangyari sa training room, kung paano naging dragon si Tyr at nawalan ng kontrol, na halos masaktan si Lisa at mapinsala ang pasilidad ng pagsasanay. Nang marinig ito, agad na kinilabutan at nasaktan ang puso ni Tyr. Malumanay siyang pinaalalahanan ni Yuyu na humingi ng tawad sa lahat at mangakong simula ngayon ay titigil na siyang maniwala na siya ay isang dragon. Pagkarinig dito, agad na nawala ng kontrol si Tyr. Sa sandaling yon, hindi niya mapigilan ang sarili at muling nagsimulang magpatawag ng dark matter. Matigas siyang naniwala na siya ay isang dragon, tulad ng palagi ng sinasabi sa kanya. Marahang nagsabi si Yuyu na pare-pareho ang lahat. Si Tyr ay katulad din ng iba, isang tao. Bukod pa rito, kung tunay na dragon si Tyr, hindi na sila maaaring magkasama. Nais niyang mamuhay ito bilang isang tao. Marahan namang tinanong ni Yuyu tungkol sa mga magulang nito. Sa wakas ay nalaala ni Tyr na ang kanyang mga magulang ay napakabait na mga tao,
ngunit sila ay namatay sa sunog, at si Kili na lang ang tanging natira sa kanya. Nang marinig na mas lalong nahulog si Tyr sa matinding paghihirap at muling nawala ng kontrol, mabilis siyang niyakap ni Yuyu upang aliwin at pinasalamatan sa pagbabahagi ng lahat. Nang gabing yun, pagbalik ni na Yuyu at Tyr, nakita nilang nakatayo na ang lahat sa labas, naghihintay sa kanila na may nag-aalalang ekspresyon. Malungkot na kusang lumapit si Tyr upang humingi ng tawad kay Lisa sa ginawa niya. Naguluhan ang lahat at sinabing hindi naman nila ito ipinagdamdam sa kanya. Simpleng tinapak lamang ni Lisa nang marahan sa ulo ang dalagita bilang tanging parusa. Nang makitang masigla na ulit ang lahat, masayang iminungkahi ni Iris na lumabas silang lahat bukas sa araw ng pahinga. Kaya kinabukasan sa dalampasigan, maagang dumating sina Yuyu at Tyr para magtayo ng payong. Mabilis na lumapit si Iris upang ipakita ang bago niyang swimsuit. Nang makita ito, tinanong ni Tyr si Yuyu kung ano ang tingin niya sa sarili niyang katawan, at idineklara niya na mula ngayon, si Iris ang magiging karibal niya. Naglaro sila ng mga laro sa buhangin ng magkasama, at lubos silang nasiyahan. Maya-maya, lumabas din ang ibang mga estudyante sa kanilang magagandang swimsuit upang makisali. Ang ilan ay nagpaaraw, ang ilan ay nangingisda, at ang iba naman ay nagpahinga lang na may hawak na libro. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya ang buong grupo na maglaro ng isang round ng beach volleyball. Hapon na nang sa wakas ay nakahiga ang lahat na nakalundo sa buhangin, handang bumalik. Habang sila'y nagre-relax, biglang dumating sina Principal Charlotte at ang kanyang assistant na si Micah. Nagpahayag ng pagnanais na sumama sa kanila, o sa halip, gustong hanga ni Charlotte ang mga dalagita sa kanilang mga swimsuit. Hindi rin sila dumating na walang dala. Nagdala ang dalawa ng mga kagamitan sa pagbabarbecue upang ang lahat ay makasalo sa isang salo-salo sa gabi. Habang nagsasaya ang lahat, tahimik na nakaupo si Yuyu sa di kalayuan, nagmamasid. Napansin ni Charlotte na nakaupo itong mag-isa at nilapitan siya upang makipag-usap. Higit pa sa mga swimsuit, dumating din si Charlotte dahil nag-aalala siya kay Tyr. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakikisalamuha ang dalaga sa lahat at unti-unting bumabalik sa normal. Matapos ang isang buong araw ng kasiyahan, sa wakas ay bumalik si Yuyu sa kanyang silid. Sa screen ng kanyang computer, naipadala na sa kanya ang pinakabagong impormasyon tungkol kay Kili. Napakalabo ng impormasyon. Ang alam lang ay may taas siyang 1.60 na metro, siya ang pinuno ng kulto ng Diyos ng Dragon, pinaghihinala ang sangkot sa mahigit 300 pag-ataking terorista, isa siyang Fire Type D, at pinili niyang mamuhay bilang dragon. Matapos basahin ang lahat ng ito, lalo pang naging determinado si Yuyu na protektahan si Tyr upang siya ay huwag na huwag kang magiging katulad ng babaeng yun na si Kili. Sa mismong sandaling yon, isang malakas na pagyanig ang umuga sa lupa. Sa labas, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang bahagi ng akademya. Sa gitna ng usok, isang halimaw na dragon ang kung paano'y lumitaw sa isla nang hindi namamalayan ng sinuman. Mukhang ito ang mismong basilisk na kinatatakutan ng lahat. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga alarma. Sa pagkakataong ito, isa itong alerto sa klase. Hike Blue, ang halimaw na Hakatenshire. Natigilan si Haruka nang marinig ito. Ang iba pang estudyante ay nagmadaling lumabas ng balisa, hindi maunawaan kung paano ang halimaw na ito ay lumitaw ng napakabilis nang walang sinumang nakapansin dito. Naramdaman din ni Principal Charlotte na ito ay isang napakahirap na nilalang na harapin, at ang biglaang paglitaw nito ay nangangahulugang walang sapat na oras upang maghanda ng maayos na depensa. Sa sandaling yun, kumikinang na ang marka ni Tyr, na nangangahulugang tina-target ng halimaw na ito si Tyr Lightning. Natanggap ni Mitsuki ang ulat mula kay Binibining Haruka, habang naghihintay naman sina Lisa at ang iba pa ng karagdagang utos. Una munang pinakalma ni Lisa ang natatakot na si Tyr, na mahigpit na nakakapit kay Yuyu, bago niya natanggap ang atas na protektahan si Tyr sa ligtas na silid. Sa pagkakataong ito, hindi gagampanan ni Yuyu ang tungkuling yun dahil may ibang gawain si Mitsuki para sa kanya. Nang maayos na ang lahat, nagbigay rin si Mitsuki ng senadoryas para sa mga estudyanteng lalaban na kunin ang kanilang mga posisyon. Ang mga estudyanteng hindi kasama sa laban ay mabilis na inilikas pabalik sa ligtas na lugar ng mga dormitoryo. Tungkol naman sa Hakatenshire, sa kabila ng biglaan nitong paglabas, kasalukuyan itong hindi gumagalaw, nakatayo lang ng walang kibo, kaya't imposibleng mahulaan ng kahit sino ang susunod nitong kilos.
Ito ay isang napakalakas na dragon, halos immortal at hindi maaaring mapatay. Anumang sugat na mata mo nito ay gagaling agad sa isang iglap, ang isang beses na nagawa ni Nifl. Para pasinggawin ito, kahit iyon ay hindi pa rin ito lubusang natapos. Kaya naman, inutusan ni Ginang Haruka ang mga estudyante na magtuon lamang sa depensa upang mabawasan ang mga biktima. Tumayo si Yuyo sa tabi ni Iris at hinawakan ang kanyang tungkod, nais muling isagawa ang kanyang kasunduan sa Yggdrasil. Gayunpaman, hinayla siya ni Mitsuki sa isang tabi. Bagamat si Yuyo ang may pinakamalaking potensyal na makagawa ng pambihirang tagumpay, ay lalaan niya siya bilang huling paraan, kung sakaling hindi na makayanan ng lahat na manindigan. Kung tutuusin, ang atake ni Yuyo ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa Midgar mismo, at lubos na nag-aalala si Mitsuki para sa kanya. Sa loob ng ligtas na silid, mahigpit na niyakap ni Lisa si Tyre upang aliwin, at pinatibay pa ang loob ng bata na maging matatag kung talagang nais nitong maging asawa ni Yuyo. Saktong nang tila maayos na ang lahat, nayanig ang silid na kanilang pinanganganlungan ng isang malakas na pagsabog. Mula sa usok, may lumitaw na babaeng nakabalabal. Si Kili ito. Nang ibukas niya ang kanyang balabal, isang napakagandang babae ang nahayag. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, isang malakas na pagsabog ang nangyari, tumama kay Lisa at napatumba silang dalawa. Paulit-ulit na tinawag ni Kili si Tyre na bumalik sa kanya. Nang muling makahanap ng sarili, mabilis na ipinatawag ni Lisa ang kanyang imahinasyong sandata upang harangin si Kili, habang binibigyan ng oras si Tyre upang makatakas. Nanatiling kalmado si Kili habang kaharap ang kanyang kalaban. Gamit ang kapangyarihan lang ng kanyang apoy, mabilis niyang napabagsak si Lisa. Dahan-daang lumapit si Kili kay Lisa, may balak na balutin siya ng apoy, kahit lubos na nasaktan. Mabilis na nakatayo si Lisa at tumakas kasama si Tyre. Gayunpaman, hindi sila nakalayo dahil kalmadong sumusunod si Kili sa kanila, nag-iiwan ng apoy sa lahat ng kanyang dinaraanan. Ang dalawa ay sumilong sa isang silid upang gamutin ang kanilang mga sugat habang patuloy na lumalapit si Kili. At sa labas, mabilis na natuklasan ang kanilang posisyon. Patuloy na lumaban si Lisa upang protektahan si Tyre gamit ang kanyang dark matter. Gaano man kalakas ang babaeng nasa harapan niya, naglunsad siya ng atake upang bigyan si Tyre ng pagkakataong tumakbo. Ngunit sa sandaling umalis si Lisa sa kanyang posisyon, isang bowl ang apoy na lumitaw mula sa wala ang mabilis na lumipad patungo sa kanya. Sa labas, hindi na mapakali si Yuyu. Naalala niya ang babala ni Loki tungkol sa kulto ng Diyos ng Dragon at sa babaeng nagngangalang Kili. Sa pag-iisip na yon, agad na lumingon si Yuyu at dali-daling umalis. Sa panig ni Lisa, siya ay naitapon palayo. Sa gitna ng mga guho, desperadong hinanap ni Tyre si Lisa. Sa sandaling yon, walang awang sinunggaban ni Kili si Lisa at marahas na iniharap kay Tyre. Patakbong nilapitan ni Tyre si Lisa na puno ng takot, hindi napansin na ang marka sa kanyang katawan ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Nang makita ito, mabilis na kumilos si Kili upang pigilin si Tyre at dalhin siya palayo. Nakita ni Lisa na malapit nang dalhin si Tyre at pilit siyang tumayo, determinado na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Lalong ikinagalit nito si Kili, na naghandang tapusin ang buhay ni Lisa ng isang beses at para sa lahat. Isang malakas na pagsabog ang naganap, naglabas ng nakasisilaw na liwanag at dumadagundong na tunog na walang maaaring baliwalain. Tila nagdulot ang haligi ng liwanag upang biglang gumalaw ang Hecaton chair, lumabas mula sa sarili nitong harang. Dumating si Yuyu sa tamang oras para harangin ang daan ni Kili. Alam ni Kili na si Yuyu ang nag-iisang lalaking di sa mundo. Mabilis na umatake si Yuyu gamit ang kanyang baril, ngunit nawasak ang bala sa pagsabog ng usok bago pa man ito makarating sa kanya. Inihayag ni Kili ang kanyang layunin. Gusto niyang dalhin si Tyre sa Basilisk, kung saan tunay na nabibilang ang babae. Dahil natalo na si Lisa, ginamit iyon ni Kili bilang panggipit upang manipulahin si Tyre sa psikolohikal na paraan. Pinaramdam sa babae ang labis na pagkakasala na pumayag siyang sumama rito. Sinubukan muling umatake ni Yuyu, ngunit isang hakbang ng una si Kili, pinigilan siya sa loob ng sarili niyang dark matter. Pinanood ni Tyre ang lahat ng may takot, nakiusap siyang tumigil si Kili, at sumunod naman si Kili. Pumayag si Tyre na maging nobya ng dragon tulad ng nais ni Kili, upang protektahan ang lahat. Lubos na nasiyahan si Kili.
Ipinagpatuloy niya ang kanyang psikolohikal na manipulasyon, itinutulak si Tyre na tanggapin na siya ay isang dragon. Desperadong ipinaalala ni Yuyu kay Tyre na totoo ang lahat sa akademya, na silang lahat ay tao, at na hindi siya naiiba. Ngunit tumayo si Kili sa tabi ng dalagita, sabay na minamanipula at binibigyan siya ng panggigipit. Tumahimik si Tyre, naalala ang lahat ng masayang oras na ginugol niya sa Midgar Academy kasama ang lahat. Naalala niya si Yuyu, at pagkatapos si Lisa, ang babaeng laging napakahinahon at nagbibigay aliw. Sa sandaling yon, nag-alinlangan si Tyre. Sumuwi siya kay Kili, idinedeklara na hindi siya aalis. Siya ay isang babaeng tao. Tumahimik si Kili, nagpagalit sa kanya ang kanyang mga salita, at gumalaw pa siya upang tanggalan si Tyre ng kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagpapalabas ng apoy na pumapalibot sa dalagita. Sinubukan ni Yuyu na mamagitan. Bagaman napapalibutan ng pader ng apoy, napakasama na ng sitwasyon kaya't lumusat siya gamit ang kapangyarihan ng Leviathan at dali-daling pinuntahan para pigilan si Kili. Nawalan na ng malay si Tyre at mabilis siyang nasalo ni Yuyu. Iginiit pa rin ni Kili na ibalik si Tyre, na idinedeklara na hinding-hindi nila matatalo ang Basilisk. Tumangging makinig si Yuyu sa kahit anong sabihin ni Kili, kaya't nauwi sa wala ang pag-uusap nila. Sa mismong sandaling yon, nagsimulang gumalaw ang upuan ng Hecatan. Ito ay dinala ni Kili. Nagpakita siya ng ngiting puno ng kasiyahan habang pinapanood ang halimaw na magsimula sa walang habas nitong paninira. Si Yuyu ay lalong naging sigurado na si Kili ay hindi isang di tulad nila. Ngunit nang pilitin niya ito para sa mga sagot, ngumiti lang si Kili at sinabing isa siyang dragon. Iniwan niya ang katotohanan tungkol sa sarili na nakabitin sa hangin, pagkatapos ay nawala siyang parang kidlat. Iniwan ang halimaw sa eskwelahan. Si Mitsuki ay desperadong sumubok na makipag-ugnayan kina Ginang Haruka at Principal Charlotte, ngunit walang natanggap na tugon. Nawala na si Yuyu at hindi rin maabot si Lisa. Ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib bawat minuto. Sa kabutihang palad, mabagal ang paggalaw ng Hecatan chair, kaya unti-unti ang pagkawasak nito. Sa puntong yon, tinawag na sila ni Yuyu pabalik. Dahil sa sitwasyon, nagpasya si Mitsuki na ipag-amit kay Yuyu ang dati nitong sandatang panlaban sa dragon upang makatulong na masupil ang halimaw. Siya at ang iba pa ay magtutulungan upang itulak ang Hecatan chair palabas ng bakuran ng akademya upang mabawasan ang pinsala. Inutusan niya ang lahat na gumamit ng dark matter na uri ng hangin upang itulak pabalik ang nilalang, at mabilis silang sumang-ayon. Nais ni Yuyu na ibalik muna si Tyre sa ligtas na silid bago muling sumama sa grupo, ngunit ang maliit na batang babae ay gising na mula sa kanyang kawalan ng malay at iginiit na makipaglaban kasama ng lahat. Si Iris ay nag-alala at gustong tumutol, ngunit sa harap ng determinasyon ni Tyre, si Yuyu ay nakapagbigay lamang ng mahinahong pagpapaalala. Nagpahayag si Tyre na hindi na siya isang dragon, kaya huminto si Yuyu sa pagtatangkang pigilan siya. Pinayagan din ni Mitsuki ang kanyang kahilingan. Ang Hecatan chair ay dahan-dahan pa ring sumusulong patungo sa akademya. Nararamdaman nito ang lokasyon ni Tyre at diretso itong patungo sa kanya. Mitsuki at ang mga estudyante ay inayos ang kanilang pagbabago ng hangin upang makalikha ng sapat na lakas upang iwaksi ang halimaw palayo sa akademya. Sa sandaling malapit ng maabot ng Hecatan chair si Tyre, pinangunahan ni Mitsuki ang lahat sa paggawa ng isang napakalaking buhawi. Dahil sa napakabigat nitong timbang, nagawa nilang mapatamba ang nilalang. Pagkatapos ay lumipat ang grupo sa Formation B nang makita ang dragon na iniabot ang kamay nito patungo sa kanya. Mabilis na ipinikit ni Tyre ang kanyang mga mata at pinadaloy ang kanyang dark matter. Ilang sandali pa, isang pares ng malalaking pakpak ang lumitaw sa likod ni Tyre, inyaangat siya sa kalangitan. Pinakawalan ni Tyre ang kanyang kapangyarihan at naglunsad ng walang humpay na sunod-sunod na atake laban sa halimaw, sinusubukang itulak ito palayo pa. Binunot ni Yuyu ang kanyang baril upang suportahan ang iba, ngunit sa sandaling iyon ay sinalubong siya ni Yggdrasil. Muli, pumayag ito na buhayin ang isang bagong uri ng kapangyarihan upang tulungan siya sa pagwasak ng drakong ito. Dahil doon, ang baril ni Yuyu ay napuno ng puwersang nagtutulak palayo, na nagbigay daan sa kanya upang maitaboy ang kalaban sa isang bala lamang. Agad namang sinunggaban ng ibang mga estudyante ang pagkakataon upang isagawa ang kani-kanilang mga gawain. Sa pagkakataong ito, hiniram ni Yuyu ang kapangyarihan ni Tyre upang muling makipagpalitan ng alaala kay Yggdrasil.
Sa sumunod na sandali, muling lumitaw ang dambuhalang canyon. Sa sandaling itinulak ng mga estudyante ang Hecatan chair sa itinalagang posisyon, agad na ipinutok ni Yuyu ang mega cannon ng direkta sa halimaw. Lahat ay bal-isang naghintay para sa resulta. Sa malayong abot tanaw, tumama ang pagsabog sa nilalang, naglabas ng napakalaking kislap ng liwanag bago maglaho. Silang lahat ay nakatayo sa dalampasigan at nanunood, naghahanda sa posibilidad na baka bumalik ang Hecatan chair. Sa kabutihang palad, pagsapit ng susunod na umaga, ang dragon ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng muling pagkabuo, na nagkukumpirma na matagumpay nilang nawasak ito. Lahat ay tuwang-tuwa. Sa akademya, lumabas si Charlotte mula sa mga guho. Ang kanyang opisina ay lubusang nawasak, ngunit sa kabutihang palad ay walang pinsala si Micah. Hindi lang sila ang ligtas. Nakarating din sina Binibining Haruka at ang mga estudyante mula sa control room sa silungan sa ilalim ng lupa at nakaligtas din. Sa infirmary, sa wakas ay nagkamalay si Lisa. Labis ang kagalakan ni Tyre kaya napaiyak siya mismo sa ibabaw ni Lisa. Nang makita ito, tahimik na lumayo si Yuyu upang bigyan sila ng espasyo. Nagpunta si Mitsuki upang iulat ang sitwasyon kay Binibining Haruka. Bagaman napigilan na nila ang Hecatan chair, kailangan pa ring asikasuhin ang basilisk. Bahagyang nasira ang mga dormitoryo, kaya walang silid ang ilang estudyante. Inanyayahan ni Iris si Yuyu na manatili sa kanyang silid, at iminungkahi ni Tyre na magpakasal na lang silang lahat at tumira na magkasama. Si Yuyu ay nawala ng imik, pinapaalalahanan ng babae na sa ilalim ng batas ng tao, hindi pa siya sapat ang edad para magpakasal. Kaya sa halip, pumayag na lang si Tyre sa isang engagement. Nang makita ito, agad na humiling si Iris na maging bahagi rin ng engagement. Habang nagiging magulo na ang lahat, lumitaw si Mitsuki na may dalang huling solusyon. Mananatili si Yuyu sa common room na katabi ng kanya. Nang gabing yun, nagtrabaho si Yuyu at Mitsuki nang magkasama sa common room. Dahil pakiramdam niya ay balisa si Mitsuki, maingat si Yuyu na lumapit sa kanya upang kausapin. Ipinakita ni Mitsuki sa kanya ang kanyang ulat. Ang Hecatan chair ay naglaho mula sa Siberia, kung saan ito nakalagay bago lumitaw sa Midgar. Tila ito ay na-teleport doon. Pagkatapos ay binanggit ni Mitsuki ang kapangyarihang nagtataboy na ginamit ni Yuyu noong araw na yon. Ito ay ang kapangyarihan ng Leviathan, kaya bakit niya ito taglay? Labis siyang nasaktan na tila maraming bagay ang itinatago ni Yuyu sa kanila. Nang marinig ito, naalala ni Yuyu ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang kapatid, ang araw na lumaban si Iris, ang labanan ni Tyre at ang Yggdrasil. Nang makitang natahimik si Yuyu, nagpatuloy si Mitsuki sa kanyang susunod na tanong. Hinalikan niya si Iris, hindi ba? Ipinaliwanag ni Yuyu na paraan lang yun ni Iris ng pagpapasalamat sa kanya, ngunit medyo nalungkot si Mitsuki nang marinig ito. Mabilis siyang tumayo, at bago umalis, pinayuhan si Yuyu na ayusin ang bagay na yon. Idinagdag niya na pakiramdam niya ay may utang siyang paumanhin kina Yuyu at Iris, dahil habang ang unang halik ni Iris ay kay Yuyu, ang unang halik naman ni Yuyu ay kay Mitsuki. Nawala ang bahagi ng alaala ni Yuyu at wala siyang matandaan sa mga ito. Nang makita ang kanyang blankong ekspresyon, sinabi ni Mitsuki sa kanya na kalimutan na lang ang lahat. Sinabi ni Yuyu sa kanya na huwag niyang itapon ang mga alaalang pinagsamahan nila ng ganoon kadali, ngunit si Mitsuki ay nanatiling. Binabagabag ng alaala ng pagpatay niya sa Kraken ilang taon na ang nakalipas. Pakiramdam niya ay lubog na siya sa putik. Agad siyang pinigilan ni Yuyu. Idineklara na tatapusin niya ang digmaang ito laban sa mga dragon para sa kanya. Nang marinig ito, labis na naantig si Mitsuki kaya napaluha siya at niyakap siya. Sa dilim ng gabi, nakatingin si Mitsuki sa langit nang lumitaw ang kaibigan niya. Hinihikayat siyang huwag sumuko kailanman, ngunit pagkatapos ay nagbago ang tagpo. Nakatayo sila sa gitna ng isang larangan ng digmaan. Binitawan ng kaibigan niya ang kamay ni Mitsuki at nagbago anyo bilang isang dragon, gaano man kasigasig si Mitsuki. Tinawag siya, lahat ng iyon ay panaginip lamang. Nagsimula ang bagong araw, nasiyahan ang mga estudyante sa kanilang almusal nang magkasama sa kantina. Patuloy pa ring nagtatalo sina Iris at Tyre kung sino ang aangkin kay Yuyu para sa sarili nila. Si Lisa, na mas maayos na ang pakiramdam, ay bumalik para sumama sa lahat sa eskwelahan. Nang makita siya, pinuri ni Yuyu si Lisa bilang isang tunay na maganda at mabait na babae.
Literal na, agad muling nagsimulang magkumpetensya sina Iris at Tyr, tinatanong si Yuyu kung ano ang nararamdaman niya para sa kanila. Sa kabutihang palad, may isang emergency call na dumating sa tamang panahon para putulin ang mainit na debate. Ang mga estudyante ay mabilis na bumalik upang tumanggap ng mga bagong utos. Ipinaalam sa kanila ni Ginang Haruka na may dumating na ulat mula sa Nifl. Ang basilisk ay lumipat mula sa disyerto ng Sahara at sinimulang tawirin ang dagat kagabi. Sa footage, ang halimaw ay nagpapaputok ng pulang sinag mula sa mga mata nito, at anumang tinamaan ay nagiging asin, abo, o bato. Ang basilisk ay kasalukuyang direktang patungo sa kanilang isla. Kung tatamaan ang Midgar Academy ng kahit isa sa mga sinag na iyon, ang buong isla ay mawawasak. Natukoy ni Haruka na ang halimaw na ito ay nagdudulot ng mas matinding banta kaysa sa upuan ng Hecatan. Bago yun, inutusan niya ang grupo na maglakbay sakay ng barko patungo sa isang walang taong isla upang doon akitin ang basilisk, gamit ang pinakamabisang taktika na magagamit, wawakasan ang banta ng halimaw at tuluyang aalisin ito sa isla. Pagkatapos ng klase, naglakad si Yuyu kasama si Iris sa tabing dagat. Nag-alala siya na ang pagsakay sa bangka ay maaaring magbalik ng mga alaala ng nakaraang aksidente nito. Ngumiti lang si Iris at sinabing ayos lang siya. Sa huli, bukod sa sakit, ang mga alaala ring iyon ay mayroon ding maliliit na sandali ng kagalakan. Nagbahagi ang dalawa ng ilang taus-pusong salita tungkol sa kanilang pagnanais na mas maunawaan ang isa't isa. Pagkatapos bumalik, kinabukasan, umalis ang barko. Kinailangan ni Principal Charlotte na manatili sa isla ng Midgar upang pangasiwaan ang muling pagtatayo ng akademya. Sakay ng barko, ipinagpatuloy ng mga mag-aaral ang kanilang pulong stratehiya kasama si Binibining Haruka. Makikilahok din ang mga tapat sa operasyon, dahil may sarili silang plano para sa pagtalo sa halimaw. Upang palakasin ang grupo, isang bagong mag-aaral mula sa ibang klase ang sasama sa kanila. Laking gulat ng lahat, si Hanoka pala ito. Nang malaman nilang nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa kanilang klase sa kabila ng bagong lipat pa lamang, labis silang humanga. Pagkatapos ng pagpapakilala, lumabas ang grupo para tamasahin ang tanawin ng karagatan. Ang ilan na nahihilo sa dagat ay walang ibang pagpipilian kundi manatili sa loob, nagbabasa o gumagamit ng kanilang mga telepono. Nang mabasa ito, kinuha ni Yuyu ang kanilang mga libro at hinikayat silang lumanghap ng sariwang hangin. Nang bumalik si Yuyu sa loob, nadatnan niya sina Mitsuki at Lisa sa gitna ng isang pagtatalo. Abala na siya sa paglapit sa kanila nang pigilan siya ng isa pang kaklase. Nakinig ng palihim ang dalawa at nalaman na nagbabangayan sina Mitsuki at Lisa tungkol sa kung papayagan si Lisa na lumaban. Sa huli, ang pagtatalo ay bumalik sa insidente ng Kraken ilang taon na ang nakalipas. Mukhang hindi pa rin mapatawad ni Lisa si Mitsuki sa nangyari. Tumahimik si Yuyu at bumalik sa kanyang silid. Habang malalim ang iniisip niya, pumasok ang kaklase niyang si Ferl na gustong bawiin ang libro niya. Naalala naman ni Yuyu at ibinigay ito. Nang tuksuhin siya ni Ferl, nagbanta si Yuyu na ikukwento ang mangyayari sa librong binabasa nito bilang ganti. Agad namang tinakpan ni Ferl ang bibig niya, na aksidenteng naging sanhi upang mahulog silang dalawa sa isang lubhang nakakahiya na posisyon. Patuloy na bumabanggit si Ferl ng mga libro at kwento, sinasabing gusto niyang maging manunulat at oobserbahan si Yuyu bilang isang karakter na modelo. Sinabi pa niya kay Yuyu na patuloy niyang ligawan si Lisa para maisulat niya ito. Mabilis na nilinaw ni Yuyu na talagang hindi niya nililigawan si Lisa, napansin na mukhang lubos na naiintindihan ni Ferl si Lisa. Sinabi ni Yuyu sa kanya ang tungkol sa pagtatalo ni Mitsuki at Lisa kaninang umaga at tinanong kung ano ang kailangan para mapatawad ni Lisa ang kanyang kapatid. Ibinunyag naman ni Ferl na ang totoong dahilan sa likod ng kanilang hidwaan ay hindi lang tungkol sa insidente ng Kraken. Hindi naman talaga kinagagalitan ni Lisa si Mitsuki dahil doon. Nang marinig ito, natigilan si Yuyu. Nang gabing yun, pinuntahan ni Yuyu si Mitsuki at hiniling sa kanya na ikwento ang nangyari simula. Siya'y dumating sa Midgar, o, kahit papaano, tungkol sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sinabi ni Mitsuki na gagawin niya, ngunit kung yayakapin muna siya ni Yuyu ng ilang sandali. Nang makapag-ayos na sila, nagsimulang maalala ni Mitsuki. Si Miyako, ang pinakamatalik na kaibigan ni Mitsuki, ay dumating sa Midgar sa isang maulan na araw. Siya ay isang maganda at mabait na babae.
Mabilis na naging magkaibigan ang dalawa, magkasama sa silid, at kasama sa pagsasanay. Si Miyako ay isang napakahusay na mag-aaral, napakatalino na kahit minsan ay nainggit si Mitsuki. Gayunpaman, nanatili silang pinakamatalik na magkaibigan. Gayunpaman, dahil napakalapit nila sa isa't isa, minsan ay nakakagawa si Miyako ng mga maling desisyon dahil sa pagnanais. Upang unahin si Mitsuki, ang insidente noon ay walang pinagkaiba. 2 taon na ang nakalipas, isang alerto para sa klase ang inilabas tungkol sa Kraken. Habang naghahanda ang lahat para sa laban, biglang umilo ang marka ni Miyako. Nang lumitaw ang Kraken, nakalikas sina Lisa at Ferl sa oras. Gusto ring umalis ni Mitsuki, ngunit nanatili si Miyako sa kanyang kinatatayuan, sinisikap siyang protektahan. Nabalutan ng mga galami ng halimaw ang kanilang dalawa. Nang matauhan siya, agad na inutusan ni Miyako si Mitsuki na tumakas. Ang target ng halimaw ay siya, hindi si Mitsuki. Kaya naman, sa kabila ng matinding pagtatangka ni Mitsuki na pigilan siya, lumakad si Miyako pasulong at na-assimilate, nagbago at naging pangalawang Kraken. Bumalik si Mitsuki at isinaysay sa lahat ang nangyari. Nagulantang silang lahat at labis na nalungkot. Sa sandaling yun, narinig ni Mitsuki ang boses ni Miyako na sinasabing sirain siya. Kaya, sa kabila ng kanyang matinding paghihirap ng kalooban, inangat ni Mitsuki ang kanyang pana at sinira ang unang halimaw na Kraken gamit ang antimatter. Pagkatapos, kinontak siya ni Miss Haruka na may isa pang utos, na sirain din ang natitirang Kraken, kahit na ito ay si Miyako, ang sariling kapatid ni Haruka. Sinabi ni Haruka na pananagutan niya ng buo ang ginawa. Kaya naman, kahit dinurog nito ang kanyang puso, muling itinaas ni Mitsuki ang kanyang pana at tinapos ang pag-iral ni Miyako sa anyo nitong Kraken. Nang matapos ang alaala, sandaling natahimik si Yuyu bago nagtanong tungkol sa hidwaan sa pagitan ni Mitsuki at Lisa. Naramdaman ni Mitsuki na hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili. Pinayuhan lang siya ni Yuyu na bigyan si Lisa ng pagkakataong patawarin siya, o tanungin si Lisa kung ano ang kailangan niyang gawin upang makuha ang pagpapatawad na iyon. Pinag-isipan nito ni Mitsuki sandali, at pagkatapos ay nagpasya siyang susundin ang kanyang payo. Kinabukasan, sa sandaling idilat ni Yuyu ang kanyang mga mata, nandoon na si Lisa at hinarap siya. Tungkol kay Mitsuki, inilantad ni Yuyu ang katotohanan, hindi kailanman tunay na kinasuklaman ni Lisa si Mitsuki. Ganoon lang siya kumilos para mapaganang pasanin ng pagkakasala ni Mitsuki. Iminungkahi ni Yuyu na hayaan niyang wakasan ni Mitsuki ang lahat ng pagkakasala sa isang huling pagbabayad sala. Narinig ito ni Lisa at mabilis na umalis nang hindi tumatanggi sa hiling. Isinantabi yun, papalapit na sila ngayon sa kanilang huling destinasyon, ang liblib na isla kung saan kailangan nilang lahat na harapin ang baselit. Sa ibang lokasyon, malalim sa ilalim ng lupa, pumasok si Loki upang salubungin si Major General Dylan at iniulat na ang mistletoe ay natapos na. Ang dalawa ay nagpatuloy pa sa silong, at pumasok sa isang silid na mahigpit na binabantayan. Sa loob ay naroon ang isang napakalaking sandata, ang gamit na gagamitin ni Nifl upang sirain ang basilisk. Lumipat ang tagpo sa barko ng Midgar Academy, kung saan nakikita na ng lahat ang kanilang patutunguhan sa unahan. Biglang nakaramdam ng takot si Tyr at hinawakan ang kamay ni Yuyu. Mas naging seryoso ang damdamin ng grupo, malinaw ang kanilang misyon, patayin ang basilisk. Sa silid ng pagpupulong, pinakalma ni Binibining Haruka ang lahat sa pagsasabing 3 araw pa ang layo ng basilisk sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ay lumapit si Hanoka at iniabot sa lahat ang isang booklet na personal niyang ginawa. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa bulkan-ikong isla mula kay Ginang Haruka upang matulungan ang lahat na mas matuto pa tungkol dito. Ang isla ay may taas na mahigit 1,500 metro, may aktibong bulkan, hot springs, at masasarap na lokal na pagkain. Nakatulong ito upang mapawi ang kaba ng lahat at nagbigay sa kanila ng pagkakataong magpahinga bago ang labanan. Pagkatapos ng pulong, nakita ni Yuyu si Hanoka at pinasalamatan siya para sa booklet, na nakatulong upang gaman ang pakiramdam ni Tyr at ng iba pa. Pagkaraan ng maikling sandali, dumaong ang barko at bumaba ang lahat. Hinayla ni Ferl si Yuyu sa isang tabi upang pasalamatan siya sa pagtulong ayusin ang mga bagay-bagay ni Mitsuki at Lisa, at iniabot niya rito ang tiket sa hot springs. Naisip niya na talagang gustong pumunta ni Yuyu ngunit nahihiya dahil siya lang ang lalaki,
kaya binigyan niya ito ng tiket sa seksyon ng mga lalaki para sa isang buong araw upang makapag-relax ng maayos. Nang gabing yun, masayang nagpapahinga si Yuyu sa hot springs, ngunit sa kanyang pagkadismaya, kahit paano, sumulpot ang ibang estudyante at nakisali. Sa silid palitan ng damit, nag-aalala si Tear sa mga sugat ni Lisa. Dinala ni Mitsuki ang lahat dito partikular upang tulungan gamutin ang mga sugat ni Lisa. Dahil dito, napilitan si Yuyu na agad magtago sa likod ng isang bato upang walang makakita sa kanya. Naalala niya kung paano noong nasa militar pa siya, binigyan siya ng babala ni Loki na ang pag-aatubili ay humahantong sa kamatayan, at ngayon ay pinatutunayan ang katotohanan ng mga salitang yun. Ang mga babaeng estudyante ay nagsimulang pumasok sa hot spring ng isa-isa, sa pag-aakalang walang ibang tao sa paligid. Hinubad nilang lahat ang lahat ng kanilang damit bago sila lamusong. Walang kam-alay-malay sa presensya ni Yuyu, ang kanilang usapan ay napunta sa mga paksang lalong nagiging sensitibo tulad ng dibdib at suso. Si Little Tear, habang pinagmamasdan sina Iris at Lisa na naglalaro, ay nadismaya sa pagkakaiba ng laki sa pagitan ng sila. Upang pasayahin siya, iminungkahi ni Iris ang isang paligsahan sa pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig upang magsaya silang lahat ng magkasama. Habang nagtatago si Yuyu sa likod ng bato, lumitaw si Ferl. Inamin niya na siya ang nagplano ng lahat, na lumikha ng perpektong pagkakataon para masilip ni Yuyu ang mga babae hanggang sa kanyang kagustuhan. Nang mapansin niyang hindi gaanong nasisiyahan si Yuyu tulad ng inaasahan niya, lumapit siya, na naging sanhi ng paghiyaw nito at halos mailantad ang kanyang posisyon. Sa kabutihang palad, sa eksaktong sandaling yon, may tumunog na telepono sa lugar palitan ng damit na nagbabalita ng apurahang balita, na naglihis sa atensyon ng lahat at pansamantalang nagligtas sa buhay ni Yuyu. Nang makita ang pagkadismaya ni Yuyu, nalungkot si Ferl. Wala nang nagawa si Yuyu kundi sakyan ang kanyang mga sinabi para aliwin siya. Sa labas, nakatanggap si Mitsuki ng tawag mula kay Binibining Haruka at pagkatapos ay ipinaalam ang balita sa lahat. Ang operasyong sariling isinasagawa ni Nifl ay magsisimula sa susunod na araw. Sa nagyayelong karagatan, patuloy na sumusulong ang basilisk. Naramdaman nito ang hangin sa paligid nito, pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan mula sa mga mata nito upang gawing asin ang mga patak ng tubig dagat, nililinis ang daan para sa patuloy nitong paglakad patungo sa patutunguhan nito. Kinabukasan, nagtipon ang mga estudyante at si Binibining Haruka sa silid ng pagpupulong, kung saan sila ay konektado kay Major General Dillon. Kinilala ni Dillon ang mga nagawa ng klase, ngunit inutusan ang grupo na huwag makipaglaban sa basilisk, dahil may sarili ng sandata ang Nifl upang sirain ang nilalang. Nagsagawa si Nifl ng mas malalim na pananaliksik sa kapangyarihan ng basilisk at natuklasan na ang pulang sinag ay mahalagang pagkaagnas, katulad ng kung paano nasesira ang bakal o semento kapag nalantad sa mga elemento. Ang pagkaagnas na ito ay lubhang nagpabilis sa oras. Matapos suriin ang mga naging bato na bagay, natukoy nila ang edad nito na humigit kumulang 10,000 taon sa hinaharap, nangangahulugang ang isang segundo ng pagkakalantad ay magpapaguho sa sinuman. Upang maging abo agad, ito ang tiyak na dahilan kung bakit napakakatakot ng basilisk na halimaw. Tungkol sa sandata upang sirain ito, ipinaliwanag ni Dillon na may mga materyales sa Earth na kayang labanan ang pagguho na ito, partikular ang pinakamatigas na halwang metal na kilala, ang mithril. Gumawa si Nifl ng bomba na may maximum mithril shielding, at sa bombang yon, kailangan nilang alisin ang basilisk. Binalak ni Dillon na gamitin ang mithril bomb laban sa nilalang. Ito ay dinadala ng sasakyang panghimpapawid ng Nifl at magsisimula ang operasyon sa loob ng 12 oras. Nang hapong yun, nasa barko sina Yuyu at Tear, nagtatamasa sa tanawin. Labis ang takot ni Tear sa basilisk, dahil nga, mas malakas ito kaysa sa iba pang dragon. Ikinatatakot niya na magiging buto ang lahat. Inalo siya ni Yuyu, sinabihan siyang sa pagiging narito niya pa lang ay ibinibigay na niya ang moral na suportang kailangan ng lahat. Nanatiling payapa ang isla, ngunit hindi kalayuan, patuloy sa walang humpay na pagsulong ang basilisk. Malapit nang maging handa ang bomba at ang plote ni Nifl. Parehong nagpapanatili ng patuloy na komunikasyon si Nifl at ang akademya, nagpapalitan ng mga update tungkol sa bomba. Plano ni Nifl na ihulog ito mula sa itaas. Ang kasalukuyang saklaw ng pag-atake ng basilisk ay humigit kumulang 5,000 metro,
kaya ilalabas nila ang bomba mula sa taas na 8,000 metro. Nagtanong si Binibining Haruka tungkol sa katumpakan. Dahil ang basilisk ay malamang nahihinto at sasalungat sa sandaling matukoy nito ang paparating na banta. Ayon sa kalkulasyon ni Nephil, hindi gaanong mataas ang posibilidad ng halimaw na makaiwas. Habang nagdidiskusyon pa sila, biglang nagsalita si Tyr. Pinasalamatan niya si Dylan sa pagprotekta sa kanya at nangakong susuportahan sila. Sa sandaling yun sa labas, biglang huminto ang basilisk at itinaas ang ulo nito patungo sa langit. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay nagdadala pa rin ng bomba sa 8,000 metro, direkta sa itaas ng halimaw. Agad na nagbigay ng utos si Dylan, at pinakawalan ng bomba ng diretsyo pababa. Nang maramdaman ang panganib, agad na nagpakawala ng sinag ang basilisk patungo sa bomba ng missile Tenay. Sa 2,000 metrong taas, ang bomba ay buo pa rin at nasa tamang direksyon, 5 segundong nalalabi bago tumama. Ngunit sa sandaling yun, binuksan ng basilisk ang ikatlong mata nito, nagpakawala ng pulang sinag na bilyon-bilyong beses na mas malakas upang harangin ang missile Tenay. Sa hindi kapanipaniwala ng lahat, nawala ang signal ng bomba. Ang komunikasyon sa pagitan ni Nephil at ng akademya ay naputol din. Ayon sa mga obserbasyon ni Nephil, isang ikatlong mata na wala sa alinman sa kanilang datos ang lumitaw at naging sanhi ng pagkagambala. Nang mawala ang usok, nakatayo pa rin ang basilisk ng walang gallows. Sa silid pulungan, bumagsak si Tyr sa sahig. Ang kanyang marka ay lalong umiinit sa bawat sandali, na tila tinatawag ang kanyang amo. Sa ganitong kahindik-hindik na sitwasyon, lahat ay tila mas walang pag-asa kaysa dati. Si Tyr, na nilulunod ng sakit, ay bumagsak sa bisig ni Yuyu habang ang lahat ay nakatingin ng may pag-aalala. Sa labas, ginagamit ng basilisk ang buong kapangyarihan nito upang magpadala ng senyales sa kanyang marka, na lalong nagpapalala sa pagdurusa ni Tyr. Sa utos ni Haruka, dali-daling dinala ni Yuyu si Tyr sa infirmary para sa kumpletong pagsusuri at upang bantayan ang kanyang kondisyon. Sa feed ng kamera, patuloy na matapang na sumusulong ang Dragon Basilisk patungo sa kanilang isla na si Tyr ang puntirya nito. Sa panig ni Nephil, nababalot ng kawalang pag-asa si Major General Dylan. Nagsakripisyo sila ng napakalaking halaga ng pera, yaman, pagsisikap, at mga buhay, ngunit hindi kapansin-pansin ang mga resulta. Gayunpaman, mabilis niyang nabawi ang kanyang kahinahunan at kinontak ang akademya upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Tyr. Humiling din siyang iparating ang kanyang paumanhin sa dalaga dahil sa pagkabigo niya sa kanyang misyon. Pagkatapos nyon, hindi na siya nagbigay ng karagdagang utos at hindi gumawa ng anumang hakbang laban kay Tyr bago ibaba ang telepono. Si Loki, na nakatayo malapit, nagpaalala kay Dylan na kung hindi nila aalisin si Tyr, lalong lang gugulo ang mga bagay-bagay. Bukod pa rito, si Nephil ang naglagay sa kanya sa sitwasyong ito sa simula pa lang. Ngunit walang sinabi si Dylan. Nagsimula ang isa pang mahirap na araw. Si Tyr ay nakahiga sa infirmary balot ng mga kawad, ang kanyang marka ay patuloy na nagbabago ng kulay at umiilaw. Nagpapahiwatig na napakalapit na ng basilisk. Katabi niya si Hanoka, nagbabantay. Tila may nagtutulak kay Hanoka na abutin at hawakan ang marka ni Tyr. Sakto noon, may tumawag sa telepono, na nagpabalik kay Hanoka sa katinoan, at umalis siya sa infirmary. Nagtipon-tipon muli ang lahat sa silid ng pagpupulong. Ayon sa datos ni Nephil, ang ikatlong mata ng basilisk ay may saklaw na humigit kumulang 10 kilometro, doble ng sa karaniwang mata, na may lakas ng pagguho na sumasaklaw sa daan-daang milyong taon. Habang kitang-kita ang pagkabalisa at takot ng lahat, ipinaalala ni Lisa sa kanila na maging dalawa man ang libo-libo o milyon-milyong taon, kailangan pa rin nilang harapin ito at lumaban. Sumang-ayon si Hanoka at inilahad ang estratehiya ng koponan. Kailangan nilang tamaan ang talukap na diamante mula sa isang puntong hindi nito nakikita sa loob ng saklaw ng pag-atake nito, at kailangang napakabilis ng proseso para hindi makareakto ang nilalang sa oras. Ang basilisk ay kasalukuyang humigit kumulang 150 kilometro mula sa isla, at kailangan nilang umatake kapag eksaktong 6 na kilometro na lang ang layo nito para sa pinakamataas na bisa. Nagtaka si Iris kung bakit hindi na lang sila umatake mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Hanoka na dahil bilog ang mundo, sa loob ng isang tiyak na saklaw, ang lahat. Sa ibabaw ay bumaba sa linya ng abot tanaw, kaya hindi na sila makita.
Ipinresenta ni Haruka ang susunod na bahagi ng estratehiya. Gagamitin nila ang dalawang balakid para sa operasyong ito, ang bulkan at ang abot-tanaw. Maghihintay ang mga estudyante sa kabilang panig ng isla. Ang barkong pangkomand ay tatanggo pahilaga sa tabi ng abot-tanaw para akitin ang basilisk na magbago ng direksyon at hindi pansinin ang isla. Iyon ang sandali na sisilakay ang mga estudyante sa halimaw sa pamamagitan ng isla. Ang estratehiyang ito ay gugugol ng napakaraming dark matter, kaya kinailangan ni Haruka sa klase na lumaban ng papares. Kabilang sa kanila, itinalaga si Yuyo na gamitin ang kanyang sandata kasama si Iris. Hinikayat ni Ginang Haruka ang mga estudyante na maniwala sa kanilang sariling lakas at lumaban upang protektahan ang mundo mula sa sakuna. Sa labas, nakikita na ng basilisk ang bulkan-ikong isla sa abot-tanaw. Sa isla, nagsasanay si Yuyo sa kanyang puwersang nagtutulak palayo. Naalala niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Charlotte minsan. Hindi si Yuyo ang unang taong nakakopya sa kapangyarihan ng isang dragon. Sa katunayan, nakuha rin ni Mitsuki ang kapangyarihan ng antimatter at ginamit ito upang talunin ang Kraken. Marahil nakuha ni Yuyo ang kanyang kapangyarihan matapos ang kanyang labanan sa Leviathan. Noon, hinikayat ni Charlotte si Yuyo na huwag maramdaman ang pagkakaiba, na basta magamit niya ang kanyang lakas para protektahan ang lahat, sapat na yun. Bago umalis, naglabas din si Charlotte ng isang hinuha, na ang mga di ay nagnakaw ng mga kakayahan mula sa mga dragon, at marahil ay itinuring ng mga dragon ang di bilang mga kaaway na nagnakaw ng kanilang kapangyarihan at gusto lamang itong mabawi. Nagbiro pa nga siya na pwedeng subukan ni Yuyo na nakawin din ang kapangyarihan ng basilisk. Sa kasalukuyan, malapit din si Iris, nagsasanay ng kanyang mga atake. Pinuri siya ni Yuyo ng masigla, naupo sila ng magkatabi at nag-usap. Pagkatapos ay tinanong ni Yuyo si Iris tungkol sa halik ng pasasalamat na ibinigay niya rito pagkatapos ng labanan sa Leviathan. Ipinaliwanag ni Iris na karaniwan niyang hinahalikan ang mga miyembro ng pamilya bilang pagbati, ngunit sa pisngi lang. Si Yuyo ang unang tao na nahalikan niya sa labi. Tumahimik si Yuyo, may sasabihin sana, ngunit pinigilan siya ni Iris. Sabi niya ayaw niyang marinig ang sagot nito sa ngayon. Kailangan nilang magtuon ng pansin kay Tyr muna. Kaya naman, nagkasundo ang dalawa na ipagpaliban muna ang paglutas sa usapin sa ngayon. Balik sa infirmary, sa wakas ay nagising si Tyr matapos ang matinding paghihirap. Lahat ay umupo sa silid upang aliwin siya at nangako na wawasakin nila ang halimaw para sa kanya. Matapos magpaalam kay Tyr, lumipat ang lahat sa kani-kanilang posisyon. Nagbigay ng utos si Haruka mula sa control room para maghanda ang lahat. Sa kani-kanilang itinalagang pares, nagtago ang mga estudyante sa likod ng isla habang lumalayag palayo ang barkong Cargado si Tyr. Sa kabilang dulo, nagpatuloy ang basilisk sa pag-usad nito, nararamdaman ang pagbabago sa di na hinahanap nito. Inaasahang nagbago ito ng direksyon upang sundan ang barko. Natanggap ng mga estudyante ang senyal at mabilis na kinuha ang kanilang imahinasyong sandata, naghahanda upang pag-atake. Sa wakas, ganoon din ang ginawa ni Yuyo at Iris. Muling hinawakan ni Yuyo ang kamay ni Iris at isinagawa ang pagpapalitan ng kapangyarihan at alaala kay Yggdrasil, ipinatawag ang kanyang napakalaking sandata laban sa dragon. Nasa daan pa rin ang basilisk, ginagamit ang kapangyarihan nito upang linisin ang daraanan. Nang iulat ng control room na eksaktong 6 na kilometro na lang ang layo nito, sinimulan ni Mitsuki at ng iba pang estudyante na pagsamasamahin ang kanilang lakas upang ilunsad ang kanilang atake. Hiniram din ni Yuyo ang kapangyarihan ni Iris upang buhayin ang kanyang kanyan. Naghihintay si Haruka ng tamang pagkakataon, saka agad inutusan ang lahat na sumalakay. Sa utos niya, pinagsama ni Mitsuki, Lisa, Feral, at sa huli ni Yuyo ang kanilang lakas at pinaputukan ang halimaw. Ngunit sa mismong oras na yun, binuksan ng basilisk ang ikatlong mata nito upang harangin ang atake, na parabang alam na nito ang lahat. Sa takot ng lahat, ang pulang sinag nito ay dumiretso patungo sa isla. Sa barko, sumigaw si Tyr sa matinding sakit. Ang pulang sinag ay tumagos sa isla. Tila ang sinumang maabyutan sa dinaraanan nito ay walang pagpipilian kundi sumuko sa tiyak na katapusan. Napakalakas ng atake ng basilisk kaya malaking bahagi ng lupain ng isla ang nasalanta. Naghihiwalay sa lahat at labis na nagpapahirap sa anumang patuloy na pag-atake.
Nang pansamantalang kumalma ang sitwasyon, hindi nag-aksaya ng panahon si Yuyo at pinaputukan ang pulang sinag ng halimaw. Pagkatapos ng isang malaking kulay pulang pagsabog, sa wakas ay muling naging bughaw ang langit at nawala ang pulang sinag. Agad na tinawag ni Haruka ang lahat upang umatras, paalala sa kanila na lumipad ng mababa upang hindi mahalata ng nilalang. Mabilis na lumikas ang mga estudyante sa kanilang mga posisyon. Nang makita ito, muling pinakawalan ng basilisk ang pulang sinag nito. Tumagos ang sabog sa kabundukan diretso patungo sa kanila, ngunit sa kabutihang palad ang buong koponan. Nagawang makaurong sa oras. Pagbalik sa barko, nagmamadali ang lahat patungo sa infirmary upang hanapin si Tear. Siya ay nasa kritikal na kondisyon. Ang buong grupo, maging si Lisa, ay pakiramdam na marahil sila ay talo na. Ang tanging natitirang opsyon ay kunin si Tear at tumakas hanggat maaari upang makabili ng mas maraming oras. Natahimik si Mitsuki at mabilis na lumabas ng silid. Susundan na sana ni Yuyo nang maunahan siya ni Ms. Haruka. Pinasalamatan niya si Yuyo sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat sa panahon ng pag-urong, ngunit binalaan siya na dahil nabigo ang kanilang operasyon, malamang na hindi na pababayaan ni Nifl si Tear o sinuman sa kanila. Habang lumalayag ang barko, nakita ni Yuyo si Mitsuki na nakatayo ng mag-isa sa kubyerta ng tahimik. Labis niyang sinisisi ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang lahat, dahil ipinasa niya sa dalawang bagong dating, sina Yuyo at Hanoka, ang pagliligtas sa grupo. Pinakalma siya ni Yuyo, sinabing kahanga-hanga ang kanyang nagawa. Ang basilisk ay isang napakapangyarihang halimaw, at saka, wala siyang balak sumuko. Hinimok niya si Mitsuki na huwag isabalikat ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa, at huwag ding kalimutan ang kanyang pangako kay Lisa. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Sa sandaling yun, ang footage ng bomba at ang paglitaw ng ikatlong eye ay muling ipinapalabas sa screen para suriin ni Mitsuki at Yuyo. Inamin ni Yuyo na kahit parehong nabigo ang magkabilang panig, mas malinaw na mas mahusay ang ipinamalas ni Nifl kaysa sa kanila. Mula sa kanyang napansin, hindi ginamit ng basilisk ang ikatlong mata nito nang habulin sila. Kung nagawa nito, wala sa kanila ang makakaligtas. Matapos suriin ang lahat, pumunta si Yuyo sa control room upang hilingin kay Haruka na i-connecte siya kay Loki. Sa sandaling naitatag ang linya, ipinahayag ni Yuyo na hindi siya o ang koponan ang tatanggal kay Tear. Mayroon siyang ibang plano. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Yuyo kay Loki na tulungang kumbinsihin si Nifl na bigyan siya ng isa pang mistletoe bomba. Kahit na isang prototype ay sapat na. Naguluhan si Loki dahil malinaw na nabigo ang pagsubok sa bomba, ngunit iginiit ni Yuyo na ang disenyo ng mistletoe ay hindi kailanman nagkaroon ng depekto mula sa simula. Ang plano ng grupo na gamitin ang bomba ng mistletoe upang sirain ang basilisk ay lubos na posible. Pagkatapos mag-isip sandali, pumayag si Loki sa hiling ni Yuyo, bagaman hindi siya sigurado kung gagana ito. Pagkatapos ibaba ang telepono, kumonekta si Loki kay Dylan upang ailahad ang kanyang panig. Nang gabing yun, pumalit si Yuyo kay Ginang Haruka at pinangunahan ang pulong sa estratehiya. Kinilala niya na ang taktika ni Nifl ang pinakamabisang paraan laban sa basilisk. Ang kulang lang sa kanilang plano ay sapat na dami ng mithril, at gusto niya ang kanilang koponan sa unang pagsubok, agad na pinaghiwa-hiwalay ng pangatlong mata ang mithril, kaya walang dami ang magiging sapat. Sumagot si Yuyo gamit ang kanyang pagsusuri. 2 beses gumamit ng pangatlong mata ang basilisk, na may 5 segundong cooldown sa pagitan ng bawat pagpapaputok. Ngunit nang lumaban ito laban sa kanilang koponan, hindi nito kailanman ginamit ang matang yon. Lubos nitong ipinahihiwatig na may panganib na pumipigil dito na gawin ito. Kung gayon, kung mapapagod nila ang halimaw sa pamamagitan ng 2 gamit ng pulang mata, maaari nilang samantalahin ang pagkakataon upang umatake sa pinakamahina nitong sandali at tuluyang sirain ito gamit ang bomba. Gayunpaman, teoretikal lamang ito. Ang bomba ay mangangailangan ng karagdagang mithril upang makatagal sa 5 segundong cooldown ng ikatlong mata, na magpapahintulot dito na marating ang nilalang. Agad namang naramdaman ng lahat na ang plano ay maisasakatuparan at sumang-ayon silang subukan ito. Pagkatapos ng pulong, biglang hinarap ni Hanoka si Yuyo at tinanong kung tunay siyang kumpiyansa sa estratehiyang ito, dahil kung mabibigo ito, maaaring maging halimaw si Tear. Buo ang loob ni Yuyo sa kanyang plano, ngunit tila hindi kumbinsido si Hanoka.
Iminungkahi niya na mabilis na nakatugon ang Basilisk dahil mayroon itong isa pang kakayahan, ang kapangyarihang lumaktaw sa oras at makita ang huling kinalabasan. Naantala ang kanilang usapan nang dumating si Iris na tumatakbo upang alisin si Yu. Nagtatalo na naman sina Lisa at Mitsuki. Dahil gustong sumakay ni Mitsuki sa bomba pababa upang tiyakin na mananatili ito sa direksyon, agad na tumutol si Lisa. Iginiit na hindi maaaring patuloy na akuin ni Mitsuki ang lahat ng responsibilidad. Nagtalo si Mitsuki na bilang pinuno ng squad, ito ang kanyang tungkulin, at ang kanyang pagkabuwis ng buhay ay maaaring tanggapin. Halaga, hindi nag-atubili si Lisa na bigyan siya ng sampal sa mukha, ngunit sa pagkakataong ito, matatag na iginiit ni Mitsuki ang kanyang awtoridad bilang pinuno upang magpas siya. Pagkatapos ay humakbang si Firel, nagboluntaryo upang pumalit kay Mitsuki, sa paniniwalang siya ang pinakaangkop. Sumunod ang iba, bawat isa ay nagboluntaryo para sa misyon. Nang marinig ito, nagtakda si Lisa ng isang kondisyon. Papatatawarin lamang niya si Mitsuki kung isasama ni Mitsuki ang mga boluntaryo sa isang perpektong estratehiya. Kung mabibigo ito, kailangang garantiyahan ni Mitsuki na maibabalik niya ang lahat ng ligtas. Sa ganoong paraan lamang siya patatawarin ni Lisa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay sumang-ayon si Mitsuki. Nang gabing yun, natagpuan ni Yu si Mitsuki na nakatayo ng walang gana sa kubyerta muli. Siniguro niya kay Mitsuki na palagi siyang nasa tabi nito para ingatan siya. Nanahimik si Mitsuki, naaalala ang kanilang nakaraan. Noong mga bata pa sila, si Yu ang palaging kasama at tagapagtanggol niya. Pagbalik sa kasalukuyan, ngumiti si Mitsuki at nagbanggit ng mga alaala mula sa kanilang pagkabata. Ngunit dahil ipinagpalit ni Yu ang kanyang mga alaala para sa kapangyarihan, hindi na niya matandaan. Nagawa na lang niyang ibahin ang usapan. Pagkaalis ni Mitsuki, nakarinig si Yu ng malakas na ingay at nagmamadaling bumalik sa loob ng barko. Nang pumasok siya sa infirmary, wasak ang silid at wala na si Tyr. Ang nurse lamang ang nakahandusay at walang malay. Naalala ang kilos ni Loki sa kanilang huling tawag, agad na sumugod si Yu palabas at nakita si Hanoka na karga-karga si Tyr papalayo. Gusto ni Hanoka na isakripisyo si Tyr upang protektahan ang iba pang miyembro ng koponan at bawasan ang pagkalugi sa mga di sa sandaling yun, isang pagsabog ng apoy ang tumama malapit sa mga paa ni Yu. Nakaiwas siya sa tamang oras. Pagkatapos ay napagtanto ni Yu na ang kilos ni Hanoka sa simula pa lang ay kapansin-pansing katulad ng isang babae. Sa totoo lang, si Kili ito. Inilapag niya si Tyr, hinubad ang salamin, at inihayag ang kanyang tunay na anyo. Nagpakawala si Kili ng ngiting tagumpay kay Yu, na tila ba hawak na niya ang tagumpay. Binati ni Kili si Yu nang nakangiti. Ngayon lamang napagtanto ni Yu na minamanipula na pala niya ito at ang lahat ng iba pa sa simula pa lang, nang hindi napapansin ng sinuman. Sinimula ni Kili ang kanilang muling pagkikita ng may mga apoy na lumalamon sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit si Yu ng bala ng nitrogen upang mabilis na patayin ang apoy. Alam ni Kili na dalawa lang ang pagpipilian ng grupo, sirain ang Basilisk o hayaang mamatay si Tyr. Ngunit gusto niya ang ikatlong opsyon, na hayaang mabuhay si Tyr sa anyo ng isang tunay na dragon. Tinangka ni Kili na impluwensyahan si Yu sa psikolohikal na paraan, tinatanong kung mas gugustuhin ba nilang mamatay si Tyr kaysa hayaan siyang mabuhay bilang isang dragon. Bagamat nag-alinlangan si Yu sandali, naalala niya na noon pa man ay gusto nang maging tao ni Tyr. Kumpiyansa siya na tama ang kanyang naging desisyon at paninindigan niya ito. Nagbuntong hininga si Kili at sinabi kay Yu na kung nais niyang iligtas si Tyr, kailangan niya munang wakasan ang buhay nito. Harap-harapan sa siksik na dark matter ni Kili, mabilis na nag-deploy si Yu ng isang pinatibay na kalasag upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit winasak ito ni Kili sa isang iglap gamit ang kanyang atake ng apoy. Naalala ni Yu ang sinabi ni Loki sa kanya noong pagsasanay. Maging kaaway man ay isang di o isang ordinaryong tao, basta't sila ay tao, hindi kailanman matatalo si Yu. Sa ganoong pagpapasya, sa sandaling mabasag ang kalasag, kinuha ni Yu ang isang piraso mula rito at sumugod pasulong na parang isang missile. Nakita ang takot sa mukha ni Kili at matagumpay si Yu na mapigilan siya. Gayunpaman, hindi tumusok ang kanyang talam sa katawan nito. Pinili niyang iligtas ito at sa halip ay pinulot si Tyr. Nagkaroon siya ng pangako kay Tyr at iyon ang saklaw ng kanyang misyon. Gayunpaman, gusto pa ring malaman ni Yu kung ano talaga si Kili.
Dahil wala siyang natanggap na sagot, nagpasya si Yu na ituring siyang tao sa sarili niyang pamantayan at dahil tao siya, kaya niyang wakasan ang buhay nito. Natahimik si Kili. Sa huli, nagpasya siyang iwan si Tyr sa kanila. Bago umalis, hindi niya nakalimutang balaan sila na ang Basilisk ay isang napakalakas na halimaw na may kakayahang makita ang hinaharap. Matapos umalis si Kili, dumating na rin sina Lisa at Mitsuki. Mabilis nilang ibinalik si Tyr sa infirmary at ipinagpatuloy ang kanilang usapan. Isinalaysay ni Yu ang lahat. Doon lang nila nalaman na si Hanoka pala si Kili sa simula pa, at ang mga pahiwatig na iniwan ni Kili tungkol sa Basilisk ay nagpaliwanag sa lahat. Lubos na nalungkot si Iris na si Hanoka pala si Kili at niloko sila ni Kili, ngunit hindi nila hinayaang lamunin sila ng kalungkutang yun. Kinabukasan, muling sinuri ni Mitsuki ang kanilang binagong estratehiya. Ang bombang missile Tenay ay ibabagsak mula sa 15,000 metro. Mararating nila ang drop zone sa pamamagitan ng Nifl aircraft. Co-controlin nina Mitsuki at Ferrell ang trajectory ng bomba, isang lubhang mahirap at mataas na panganib. Gagawin nila ang lahat upang gabayan ito ng direkta sa itaas ng Basilisk gamit ang datos mula sa sensor. Sakaling subukang umiwas ng Basilisk, aayusin lamang ng dalawa ang takbo ng bomba sa pinakamalapit na distansya, 5 segundo bago tumama. Gayunpaman, ang paggawa nito ay halos magpapahirap sa pagtakas mula sa radius ng pagsabog, kaya ipapakalat ni Ariela ang pinakamaraming harang hanggat maaari upang protektahan ang mga kumokontrol sa bomba at ilihis ang shockwave ng pagsabog. Panghuli, kailangan nilang maghanda para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Gamit ang 5 segundong cooldown ng Third Eye, 3 posibilidad ang maaaring lumitaw, at isasagawa nila ang ibang plano para sa bawat isa. Panghuli, ang mga tungkulin nina Iris at Yuyu ay itatalaga depende sa kung paano magaganap ang sitwasyon. Agad na lumipat ang lahat sa kani-kanilang nakatalagang posisyon upang maghanda para sa darating na labanan. Bago umalis, sinigurado nilang lahat na magpaalam kay Thea isa pang beses. Nang maayos na ang lahat, sumakay sila sa sasakyang panghimpapawid na Nifl upang isagawa ang operasyon sa ibabang bahagi ng lupa. Ang Basilisk ay gumagalaw pa rin sa ibabaw ng dagat. Naramdaman nito ang bagay sa itaas at huminto. Nang matanggap ang ulat ng sitwasyon, mabilis na ipinarating ni Haruka ang impormasyon sa pangkat. Sa loob ng 3 minuto, mararating nila ang itinalagang lugar ng paghuhulog. Sa infirmary, ang marka ni Thea ay lumiliwanag at lumalaki, na nagdudulot sa kanya ng tumitinding sakit. Nang matapos ang 3 minuto, pinakawalan ng bomba at humandar ang mga makina nitong panggabay. Sa taas na 14,000 metro, ang Basilisk ay wala pa ring pinapakitang galaw. Ang grupo ay nakatayo sa ibabaw ng bomba, naghahanda para sa susunod na yugto. Habang lalo silang bumababa, nagsimulang baguhin ng Basilisk ang posisyon nito, inihahanda ang sarili upang harangin ang bomba mula sa itaas. Siyempre, muli nitong binuksan ang ikatlong mata nito upang salakayin ang kanilang bomba. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, sinimulan ng koponan ang pagpapatupad ng kanilang plano. Bagamat patuloy na bumabagsak ng matatag ang bomba, ang pag-atake sa ganitong altitude ay nangangahulugang isa pang pag-atake ay nalalapit na. Sa pagkakataong ito, ginamit ng Basilisk ang regular nitong sinag sa 5,000 metro at patuloy na nagpaputok habang sila ay bumababa. Kung gagamitin nito ang ikatlong eye sa susunod na pag-atake, mamamatay silang lahat dito. Saka, gaya ng kinatatakutan, nang lumipas ang cooldown, muling nagbukas ang ikatlong eye at nagpaputok. Ang balot na mithril sa bomba ay unti-unting kinakain. Sa sandaling yon, ipinatupad ang plano B. Si Lisa at isa pang kakampi ay agad na sumugod upang umatake. Sa paningin ng Basilisk, nasalayan nito ang isang hinaharap kung saan ito'y nag-api nila. Ngunit bago pa ito makapag-break, huli na ang lahat. Ang unang atake ni Lisa ay nagdulot ng matinding pinsala sa nilalang, sinundan nina Yuyu, Iris, at ng iba pa na nagpakawala ng walang tigil na sunod-sunod na pag-atake. Pagkatapos, muling ipinatawag ni Yuyu ang sandata panlaban sa dragon sa pamamagitan ng kanyang kasunduan kay Yggdrasil, humiram ng kapangyarihan mula kay Iris. Naghintay siya ng tamang sandali, saka diretsyong pinaputukan ang Basilisk. Patuloy na ibinuhos ng lahat ang kanilang pinakamalakas na atake upang suportahan siya. Isang malakas na pagsabog ang naganap, na may usok at apoy na bumubulwak paakyat sa langit.
Sa pagamutan, ang marka sa katawan ni Tyr ay unti-unti nang naglalaho at tuluyang nawala. Sa labanan, ang basilisk ay nawala ng walang bakas. Ang marka ni Tyr ay patuloy na kumukupas, at ang babae ay gumagaling. Lahat ay labis na nagalak na nagtagumpay ang plano ng walang ni isang nasawi. Sinamantala ni Lisa ang sandaling ito upang sa wakas ay ipahayag ang kanyang pagpapatawad kay Mitsuki. Wala nang hinanakit sa pagitan nila. Sa katotohanan, pinalaya ni Lisa si Mitsuki mula sa kanyang pagkakasala. Ang dalawa ay buong kaligayahang nagyakapan. Ang balita ay nakarating din kina Dylan at sa puwersa ng Nifl. Si Loki, nang marinig ang resulta, ay lalong nasiyahan sa kanyang dating nasasakupan. Malayo, nalaman din ni Kili ang tagumpay ni Yuyo. Lalo pang lumalim ang kanyang pagkabighani dito. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, mabilis na bumalik ang barko sa isla, kung saan naghihintay sina Charlotte at ang iba pang estudyante para salubungin sila. Nang gabing yun, pabalik sa akademya, nagising si Yuyo at lumabas ng kanyang silid upang makita si Mitsuki na nakatayo na doon. Nais niyang pasalamatan ito sa lahat ng nagawa nito para sa akademya at sa lahat. Iginigiit ni Yuyo na si Mitsuki mismo ang tunay na gumawa nito. Dahil dito, namula ang mukha ni Mitsuki. Umamin siya na marami siyang natutunan kay Yuyo at ayaw na niya itong iwan. Isiniwalat niya ang pangako nilang binuo noong bata pa sila, na mamahalin niya ito ng higit kanino man. Ang mga alaala nilang dalawa ay unti-unting nagbalik, mula noong bata pa sila hanggang sa muli nilang pagkikita sa Midgar Academy. Natigilan si Yuyo, ngunit hindi nagalit si Mitsuki. Ngumiti lang siya at umalis. Sa bandang hapon, hiniling ni Iris kay Yuyo na makipagkita sa kanya sa dalampasigan. Doon, sa wakas ay sinabi ni Yuyo kay Iris na ipinagpapalit niya ang kanyang mga alaala sa tuwing ginagamit niya ang kasunduan kay Yggdrasil. At dahil doon, marami na siyang bagay na hindi na matandaan. Nag-alala si Iris na baka makalimutan siya nito. Sinabi ni Yuyo na naaalala pa rin niya ang araw na una silang nagkita. Ngunit kung magpapatuloy ito, balang araw ay makakalimutan niya ang lahat, kabilang na siya. Matapos ang isang sandaling katahimikan, inaliw siya ni Iris. Sinabi niya na tutulungan niya itong panatilihin ang mga alaalang yon. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin sa kanya, at aalalahanan niya ang lahat para rito nang walang pagkabigo. At kaya, kinabukasan, muling kinaladkad ni Mitsuki si Yuyo sa klase ng tama sa oras. Sa sandaling dumating sila, sinalubong sila ni Tyr na punong-puno ng sigla. Binati rin sila ng magandang umaga ng ibang mga kaklase. Agad na pumasok si Binibining Haruka sa silid-aralan. Sinimulan nila ang isa pang bagong araw ng pag-aaral, at ang kanilang kwento ay malayo pa sa katapusan.